Pumunta siya sa kumpanya ko para hintayin akong matapos sa trabaho. Kaya dumaan ako sa likurang pinto para iwasan siya. Nalipat siya ng trabaho sa lungsod kung nasaan ako. Kaya naman ako. Nag-apply ako sa isang mas malayong aerospace base para sa isang kumpidensyal na proyekto. Dahil lang sa nakaraang buhay, nagkita kami sa isang party. Nang malasing kami, nagkaroon kami ng relasyon ng hindi sinasadya. Si Zhang Ruonan ay laging naniniwala na sinadya ko iyon. Pero para sa aming reputasyon, sa ilalim ng panggigipit ng mga nakatatanda, napilitan siyang pakasalan ako. Subalit pagkatapos ng kasal, hindi lang ako hindi nakaranas ng kahit katiting na pagmamahal mula sa kanya. Kundi araw-araw pa akong nahaharap sa kanyang malamig na tingin at pangungutya. Kapag inaya ko siyang gampanan ang aming tungkulin bilang mag-asawa, para siyang nakakita ng ahas o alakdan. At kapag pinilit ko siyang tuparin ang kanyang obligasyon bilang asawa, magalang siyang sasagot ng susunod sa utos. Sa ganitong paraan, malinaw niyang ipinapaalam sa akin na kaya niya ako hinahayaang hawakan siya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan niyang gawin. Ganito kami namuhay ng may paggalang sa isa't isa na parang bisita sa loob ng 20 taon. Hanggang sa libing ni Zhang Ruonan. Sinabi sa akin ng abogado, Jimmy Sang. Bago pumanaw si Ginang Zhang, nagpasya siya. Naibigay ang lahat ng kanyang ari-arian kay M. Xiao Qingqiu. At ayaw niyang dumalo ka sa kanyang libing. Pagkatapos magsalita, naglabas ang abogado ng isang makapal na photo album. Nakasulat sa pabalat, pinakamamahal. Binuklat ko ang album. Ang mga alaala na nakatala doon ay hindi ako na kanyang asawa, kundi ang batang lalaki na inampon ni Zhang Ruonan noon. Si Xiao Qingqiu. Sa ilalim ng isang itinagong litrato ni Xiao Qingqiu, kasama ang iba sa kanyang kasal. May nakasulat pang isang linya. Kung sa buhay na ito hindi ko mapapakasalan ang taong mahal ko, mas mabuti pang magtiis na lang sa kung sino. Namutla ako matapos mabasa ang matagal ng saloobin ng aking asawa. Sa pagbabalik tanaw sa 20 taon naming pagsasama, ang nakuha ko lang pala ay isang basta na lang nagtiis. Nakakatawa talagang isipin. At nang marinig ng lahat ang pamamahagi ng mana ni Zhang Ruonan, nagkaroon ng kaguluhan. Hanggang sa biglang may sumugod na mga kaanak ng biktima ng bagong gamot na ginawa ng kumpanya ni Zhang Ruonan. Ang pera ng babaeng iyon ay ibinigay na sa iba. Sino ngayon ang magbabayad ng aming gastusing medikal? Iyan ang asawa ng bruhang si Zhang Ruonan. Dahil hindi natin makukuha ang pera, patayin na lang natin siya para magbayad sa buhay ng aming mga kaanak. Habang nagsasalita, sumugod sila. At isang matalim na punyal ang tumusok sa aking dibdib. Natumba ako. Bago ako mamatay, tahimik akong nagpasya sa aking puso, Zhang Ruonan. Kung may susunod na buhay, hindi na ako magiging sunod-sunuran sa iyo. At hinding-hindi na kita papakasalan. Nang muli akong magmulat ng mata, nakita ko ang magulong kumot. Hindi pa ako nakakakilos. Narinig ko ang malamig na boses ng isang babae. Natawagan ko na sina mama at papa. Gaganapin ang kasal sa loob ng 5 araw. Sangyan, masaya ka na ba ngayon? Tumingala ako at nakita si Zhang Ruonan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang halos 50 taong gulang na pumanaw, kundi isang babaeng nasa kasagsagan ng kanyang kagandahan, nasa mga unang taon ng kanyang 30. Napagtanto kong nabuhay akong muli. Nabuhay akong muli bago ang araw ng kasal namin ni Zhang Ruonan. Habang tinitingnan si Zhang Ruonan, ang mga alaala ay parang mga langgam na kumakain sa puso ko. Pinilit kong bumalik sa aking sarili. Muling mabuhay. Hindi ko nasasayangin ang mahalagang oras. Sa isang babaeng hindi ako mahal. Mahinahon akong nagsalita, Zhang Ruonan. Hindi mo na kailangang pakasalan ako. Maaari nating kanselahin ang kasal. Ngunit bumisi lang si Zhang Ruonan. Sangyan, gusto mo na namang magpakipot. Nang marinig ko iyon, medyo natigilan ako. Bigla kong naalala. Noong bata pa ako, baliw na baliw ako kay Zhang Ruonan. Ilang beses akong nagtampo at sinabing kakanselahin ko ang kasal. Pero napigilan ni na Papa Zhang at Mama Zhang. Kaya matagal na siyang hindi naniniwala na talagang aatras ako sa kasal.
Sa pagkakataong ito talagang nagsalita ako para magpaliwanag. Pero umalis si Zhang Ruonan nang hindi man lang lumingon. Tulad ng dati, hindi siya kailanman nakikinig sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Sige na nga. Kung gusto kong kanselahin ang kasal, diretso ko na lang kakausapin si Mama Zhang. Bukod dito, may mas importante pa akong gagawin. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko at tumawag. Guro, pwede pa po bang mag-apply sa proyektong Pitas Bituin sa Aerospace Base? Ang guro sa kabilang linya ay puno ng pagkagulat. Siyempre, pwede. Ikaw ang partikular na research scientist na gusto nila. Pero nasabi ko na sa iyo, ito ang pinakamataas na antas ng kumpidensyal na proyekto. Kapag pumunta ka sa Northwest Research Institute, hindi ka makakabalik sa loob ng 10 taon. Hindi ka rin pwedeng makipag-ugnayan kahit kanino. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Nag-aral ako ng aerospace engineering sa kolehiyo. Magagaling ang mga grado ko. Ang aking thesis sa masters ay tungkol sa teknolohiyang pinakakailangan ng bansa ngayon. Kaya naman pagka-graduate ko, nakatanggap agad ako ng alok mula sa aerospace base. Iyon din ang pangarap ko. Pero sa nakaraang buhay, dahil nag-alok si Zhang Ruonan ng kasal. Pagkatapos ng 3 araw na pag-iisip, tinalikuran ko ang aking pangarap. Buong puso akong naging lalaki sa likod ni Zhang Ruonan. At sa buhay na ito, gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Napag-isipan ko na ng mabuti, guro. Gusto kong pumunta. Tuwang-tuwa ang guro. CJ. Pero malapit nang magsimula ang proyekto. Sa loob ng 5 araw, kailangan mo nang umalis agad. Magpaalam ka na agad sa pamilya mo. Pero wala naman akong pamilyang kailangang pagpaalaman. Nang ako'y 15 anyos, namatay ang aking mga magulang. Mula noon, ako na lang mag-isa sa pamilya Sang. Kinontak ko ang mga magulang ni Zhang Ruonan. At ipinahayag ang intensyon kong kanselahin ang kasal. Pagkatapos ng tawag, pumunta ako sa isang auction house. Ang aking ina, noong nabubuhay pa, ay isang sikat na ceramic artist. Mula nang siya'y pumanaw, nangongolekta ako ng kanyang mga gawa bilang alaala. Isa rito ay ang piyesang tinatawag na Pag-ibig. Nanilikha ng aking ina noong ipinagbubuntis niya ako. Maraming taon ko itong hinanap. Sinuwerte ako. Bago ako pumunta sa Northwest Research Institute. Sakto namang nalaman kong ibebenta ang Pag-ibig. Pumunta ako sa auction house. Hindi ko inaasahan, nandoon din sina Zhang Ruonan at Xiao Qingqiu. Pagkakita pa lang sa akin, malamig na nagsalita si Zhang Ruonan, "Sangyan, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo?" Hindi pa ako nakakasagot. Nagpatuloy siya, "Tumawag ka kina mama at papa. Para sabihin kakanselahin ang kasal. Hindi ba't nag-aalala ka lang na baka magbago ang isip ko? Huwag kang mag-alala, na ipadala ko na ang mga imbitasyon. Imposibleng magbago pa ang isip ko." Noon ko lang napagtanto. Hindi pa rin naniniwala sina Zhang Ruonan na talagang gusto kong kanselahin ang kasal. Nagkakamali ka. Talagang balak ko sanang magpaliwanag ng putulin ako ni Zhang Ruonan, "Sangyan. Tama na." Habang tinitingnan ang kanyang walang emosyong mga mata, bigla na lang akong nawalan ng ganang magpaliwanag. Sige na nga, 4 na araw na lang naman bago ang kasal, malalaman din nila na talagang gusto kong kanselahin ang kasal kapag hindi nila nakita ang nobyo. Nagsimula na ang subasta. Malambing na tinanong ni Zhang Ruonan si Xiao Qingqiu, "Qingqiu, malapit na ang birthday mo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ibibili kita." Pero si Xiao Qingqiu ay tila nahihiya at marahang umiling. "Tita, ang pag-aalaga mo sa akin ay sapat ng biyaya. Masyadong mahal ang mga gamit dito. Hindi ako karapat-dapat." Napakunot noo si Zhang Ruonan. Kalokohan. Ang ating Qingqiu ay nararapat sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Ang ina ni Xiao Qingqiu ay dating empleyado ni Zhang Ruonan. 12 taon na ang nakalipas, namatay ito para iligtas si Zhang Ruonan. Kaya inampon ni Zhang Ruonan si Xiao Qingqiu. At pinatawag siyang itita. Noon, 10 taong gulang pa lang si Xiao Qingqiu. Si Zhang Ruonan naman ay 21.
Pero paglipas ng 12 taon, ang dating maliit na bata ay naging isang matipuno at gwapong binata. Habang tinitingnan ang palihim na pamumula ng mukha ni Zhang Ruonan habang nakatingin kay Xiao Qingqiu, bigla kong napagtanto kung gaano ako naging manhid sa nakaraang buhay. Para hindi mapansin ang nararamdaman ni Zhang Ruonan para kay Xiao Qingqiu. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng auctioneer. Susunod ay isang sikat na piyesang porselana. Pinamagatang pag-ibig. Ang puting-puting porselana ay inilagay sa entablado. Ito ay isang inang elepante na yumayakap sa kanyang anak. Biglang tumingala si Xiao Qingqiu. Napansin agad ni Zhang Ruonan. Gusto mo ba ito? Namula ang mukha ni Xiao Qingqiu at tumango. Naaalala ko rito ang aking yumaong ina. Kasabay nito, itinaas ko na ang aking bid card. 10 milyon. Diretso akong nag-alok ng presyong doble sa market value. Kailangan kong makuha ang obra ng aking ina. Pero hindi ko inaasahan. Itinaas din ni Zhang Ruonan ang kanyang 15 milyon. Napalingon ako bigla sa kanya. Si Zhang Ruonan ay mukhang kampante. Gusto ni Qingqiu. May galit na sumilay sa aking mga mata. Ito ang obra ng aking ina. Natigilan si Zhang Ruonan. Noon niya lang napansin ang pangalan ng may akda. Ang kamay niyang may hawak na ay dahan-dahang bumaba. Pero sa sandaling iyon, biglang humikbi si Xiao Qingqiu sa tabi. Okay lang. Tita. Hindi naman talaga ako karapat-dapat magkaroon ng ganoong kagandang bagay. Nakita ni Zhang Ruonan ang mamula-mulang mata ng binata. At kumirot ang kanyang dibdib. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya at tumawag ng staff. Dintinding, ibig sabihin, kahit gaano kataas ang presyo na ialok ng iba, si Zhang Ruonan ay magdaragdag pa ng 1 milyon. Ang porselanang ito, kailangan kong makuha. Ito ay pagbili kahit anong halaga. Biglang namutla ang aking mukha. Nanginginig akong nagsalita, Zhang Ruonan. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Mula pagkabata, wala akong hiningi sa iyo kahit isang bagay. Pero sa pagkakataong ito, nakikiusap ako sa iyo, ibigay mo na sa akin ang obra ng aking ina. Pwede ba? Maraming beses itong nabanggit sa akin ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ito ang pinakagusto kong bilhin pabalik. Subalit hindi pa rin pumayag si Zhang Ruonan. Paumanhin. Bihirang magustuhan ni Qingqiu. Ang kamay kong may hawak na ay nanghihinang bumagsak. Bagamat malaki ang pamanang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ang cash na hawak ko ay hindi kayang tapatan si Zhang Ruonan. Ang pag-ibig ng aking ina ay napunta pa rin kay Xiao Qingqiu. Tita, salamat. Gustong-gusto ko ito. Masayang-masaya na tinanggap ni Xiao Qingqiu. Pero bigla niyang nabitawan ito. Klang! Ang porselana ay bumagsak sa sahig at naging pira-piraso. Ang paboritong obra ng aking ina ay nasira pa rin. Pinulot ko ang mga piraso at dinala sa bahay. Maingat kong sinubukang buuin muli. Pero hindi ko inaasahan, kabubuo ko pa lang ng outline. Lumapit ang kasambahay. Sir! Nandito po si Enrique Xiao. Nakaluhod sa labas ng gate, humihingi raw po ng tawad sa inyo. Sabi pa niya, hanggat hindi raw po kayo mismo ang lalabas at magsabi sa kanyang pinapatawad niyo na siya. Hindi raw po siya aalis doon. Pero hindi ako tumingala. Huwag papasukin. Maya-maya pa. Bumuhos ang malakas na ulan. Pumasok si Zhang Ruonan sa villa ng pamilya Sang na may madilim na mukha. Sangyan, hindi ka ba masyadong sobra? Ang babaeng laging malamig at elegante. Ngayon ay may apoy ng galit sa kanyang mga mata. 1 oras nang nakaluhod si Qingqiu sa labas. Ang hirap bang lumabas at sabihing pinapatawad mo na siya? Ang kamay kong nagbubuo ng porselana ay napahinto. Siya mismo ang gustong lumuhod. Sinira niya ang gamit ng nanay ko. Bakit kailangan ko pa siyang suyuin para sabihing pinapatawad ko siya? Hindi makatwiran. Galit na galit si Zhang Ruonan. Pero biglang tumakbo papasok ang kanyang assistant. Naku, Ina Zhang. Nahimatay si Enrique Xiao. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Nang makita niyang nagbubuo pa rin ako ng mga piraso ng walang pagmamadali.
Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At ang nabuo ng porselana ay itinapon sa sahig. Sangyan, ang sama mo. Pagkasabi nito, tumakbo siya palabas ng hindi lumilingon. At binuhat ang nakahandusay na si Xiao Qingqiu sa ulan. Tiningnan ko ang porselanang muling itinapon sa sahig. Natuluyan ng nadurog. Ang luhang matagal ko nang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Tinawag niya akong masama. Sa loob ng maraming taon. Hinabol ko siya para lang tingnan niya ako kahit isang beses. Pero ano ang nakuha ko? Ang masaklap na kamatayan sa nakaraang buhay. Ang kawalang awa sa buhay na ito. Sino ba talaga ang masama? Pinunasan ko ang aking mga luha. At isa-isang pinulot. Ang mga pirasong hindi na maaayos pa. Zhang Ruonan, ayoko nang mahalin ka. Kahit katiting na pagmamahal, wala na. Dahil desidido na akong putulin ang ugnayan. Inimpak ko ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ni Zhang Ruonan sa loob ng maraming taon. At ipinadala pabalik sa bahay ng mga Zhang. Sinasabing bigay ni Zhang Ruonan. Pero sa totoo lang, laging sinapapa Zhang. At Mama Zhang ang pumipilit sa kanya. Inuutusan niya lang ang kanyang assistant na bumili ng kahit ano. Isa lang ang alahas na pamana ng pamilya Zhang, isang jade pendant. Masyadong mahalaga. Balak kong personal na isauli kay Zhang Ruonan. Pero hindi ko inaasahan pagdating ko sa ospital, sa labas ng kwarto ni Xiao Qingqiu. Narinig ko ang boses ni Xiao Qingqiu. Tita, wag mo akong masyadong alagaan. Natatakot akong masanay sa kabutihan mo. Tapos kapag nag-asawa ka na, baka hindi na ako makapag-adjust. Sa pamamagitan ng salaming pinto ng kwarto, nakita ko si Zhang Ruonan na puno ng pag-aalala. Automatikong itinaas niya ang kanyang kamay. Tila hindi napigilang yakapin si Xiao Qingqiu. Pero napigilan pa rin niya. Ang kanyang kamay ay dumapo sa ulo ng binata. Ang tingin niya ay puno ng pagpipigil. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit mag-asawa pa ako, palagi pa rin kitang aalagaan. Nagningning ang mga mata ni Xiao Qingqiu. Pero narinig niya ang patuloy na sinabi ni Zhang Ruonan, sabi ko nga, pwede mo akong ituring na tunay mong tita. Aalagaan kita habang buhay. May pagkadismayang sumilay sa mga mata ni Xiao Qingqiu. Yumuko siya. Tita lang ba? Mahina siyang nagsalita. Pero tita, pagkatapos mong mag-asawa, magkakaroon ka rin ng sarili mong anak. Kapag nagkaroon ka na ng sarili mong anak, ano na lang ako? Hindi mangyayari yon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nag-isip pa si Zhang Ruonan at nagsalita. Hindi kami magkakaanak ni Sangyan. Natigilan si Xiao Qingqiu. Bakit? Tumingin si Zhang Ruonan sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng mga emosyong hindi maintindihan. Nagsinungaling na ako kay Sangyan, sinabi kong may problema ako sa matris. Malaki ang panganib na magkaroon ng matinding pagdurugo kung magbubuntis ako. Pumayag siyang hindi ako piliting magkaanak. Pagkatapos ng kasal, magpapakapon din siya. Qingqiu, ako ang palaging magiging tita mo. Lahat ng mana ko sa hinaharap ay mapupunta sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Tita! Hindi napigilan ni Xiao Qingqiu na mamula ang mga mata. At yumakap kay Zhang Ruonan. Ako naman sa labas ng pinto ng kwarto ay namumutla. Talagang sinabi sa akin ni Zhang Ruonan na may problema siya sa matris. Kung magbubuntis siya, magkakaroon ng malaking panganib ng matinding pagdurugo. Hindi ako kailanman nagduda sa kanyang mga salita. Kaya sa nakaraang buhay, pagkatapos naming ikasal, agad akong nagpa-vasectomy. Dahil nag-aalala akong baka aksidente siyang mabuntis. Ganoon ako kaingat sa pagprotekta at paggalang sa kanya. Pero hindi ko kailanman naisip na ito pala ay isang kasinungalingan. Hindi ko na natiis, napaatras ako. Zhang Ruonan, ang sama ng puso mo. Sa sandaling iyon, Sang. Sakto namang dumating ang bodyguard ni Zhang Ruonan. Nakita niya ako sa pinto, medyo nagulat. Basta ko na lang isinaksak sa kanya ang hawak kong jade pendant. Kay Zhang Ruonan yan. Pagkatapos ay umalis ako nang hindi lumilingon. Ngayon ang birthday ko. Dahil malapit na akong umalis, ako, na hindi mahilig sa kasiyahan, ay nag-organisa ng isang malaking birthday party para sa aking mga kaibigan.
Pero hindi ko inaasahan. Dumating si Zhang Ruonan kasama si Xiao Qingqiu. Regalo. Malamig na inihagis ni Zhang Ruonan ang kahon sa akin. Yumuko ako para tingnan. Isang gintong pulseras. Tulad ng sa nakaraang buhay. Ayon sa aming kaugalian dito. Bago ang kasal, ang babae ay dapat maghanda ng ilang ginto. Para ibigay sa lalaki bilang pampaswerte. Nakakatawa, di ba? Ang regalong pangkasal na ginagamit ng iba para sa pangako. Ginawa ni Zhang Ruonan na regalo sa birthday, pinalitan ang pangalan. Para sabihin sa akin na ang kasal na ito ay isang limos lang. Nakakatawa, sa nakaraang buhay, wala akong kamalay-malay. Napaiyak pa ako sa tuwa dahil sa pulseras na iyon. Sa buhay na ito, walang pag-aalinlangan kung isinauli ang pulseras. Yung mga bagay na ipinabigay ko sa bodyguard mo dati. Hindi mo ba natanggap? Kung nakita niya ang isinauli kong pamana ng pamilya, dapat naintindihan na niyang hindi ko balak pakasalan siya. Pero kumunot ang noo ni Zhang Ruonan. Sabi ko na dati, hindi ko kailangan ng mga gamit. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng regalo. Natigilan ako sandali bago ko napagtanto. Malamang nakita ni Zhang Ruonan ang bag. At inakala agad na regalo ko iyon sa kanya. Kaya hindi man lang niya binuksan para tingnan. Naalala ko noong nakaraang buhay nang inaayos ko ang mga gamit ni Zhang Ruonan pagkatapos niyang mamatay. Natuklasan ko sa basement storage room ang mga kahon na puno ng alikabok. Lahat iyon ay mga regalo ko sa kanya. Noong 25 GA birthday niya. Isang linggo kong inukit ang kwintas. Noong 33 birthday niya, nagkasakit siya. Pumunta ako sa isang templo sa bundok at nagdasal ang 3 araw at 3 gabi. Para sa anting-anting na pangkaligtasan. Noong 40 GA birthday niya, nagsimula siyang sumakit ang ulo. Isang taon akong nag-aral para personal na ihalo ang pampakalmang insenso. Napakaraming regalong pinaghirapan. Pero basta na lang niya itinapon sa storage room. Kabaligtaran, ang mga paper stars na bigay ni Xiao Qingqiu. Murang kurbata. Kahit isang pirasong papel. Lahat iyon ay inilagay niya sa safe at maingat na itinago. Mapang-asar nang umiti ang gilid ng aking labi. Ayoko nang magpaliwanag pa. Nag-asikaso na lang ako ng mga bisita. Nang kalagitnaan na ng party. Biglang natumba si Xiao Qingqiu kay Zhang Ruonan. Tita, ang sakit ng ulo ko, nahihilo ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. May sakit ka ba o may nakain kang masama? Dadalhin kita sa ospital. Sabi niya, hinawakan niya si Xiao Qingqiu at walang sabi-sabing umalis. Kumunot ang noo ko. Ako ang host ng party. Kung may mangyari kay Xiao Qingqiu, may responsibilidad din ako. Ayokong magkaroon ng gulo bago ako umalis. Kaya sumunod ako. Pero hindi ko inaasahan pagdating ko sa itim na Bentley ni Zhang Ruonan. Narinig ko ang humihingal na boses ni Xiao Qingqiu. Tita, ang hirap ng pakiramdam ko. Ang kamay kong handa nang kumatok sa bintana ng kotse. Ay napahinto. Kahit ako, narinig ko na ang problema. Lalo na si Zhang Ruonan na nasa loob ng kotse. Narinig ko siyang nag-aalalang nagsalita, Qingqiu. May naglagay ba ng gamot sa iyo? Dadalhin kita agad sa ospital. Pero si Xiao Qingqiu sa loob ng kotse ay bigla siyang niyakap. Huli na. Tita, ang hirap ng pakiramdam ko. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Ang boses ng binata ay maihalong hikbi. At matinding pumukaw sa pinakasensitibong nerbiyos ng babae. Si Zhang Ruonan ay ginagamit na ang buong lakas ng kanyang isip para magpigil. Nang marinig niya ang pag-amin ng binata, lahat ng kanyang pinipigil ay sumabog na. Nakatayo ako sa gilid, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Walang lakas nang umiti ang gilid ng aking labi. Sa nakaraang buhay, 20 taon kaming kasal. Pero ang bilang ng aming pagtatalik ay mabilang lang sa daliri. Kahit yung minsanan kada buwan. Regalo pa iyon sa 35 GA birthday ko. Nahiniling ko. Dati, akala ko. Walang interes si Zhang Ruonan sa ganitong bagay. Pero ngayon, habang naririnig ang mga tunog mula sa loob ng kotse, naintindihan ko na sa wakas. Hindi siya walang interes sa ganitong bagay. Wala lang siyang interes sa akin. Tumalikod ako.
Iniisip na baka mas mabuti na rin ito. Sa buhay na ito, lahat ay nakuha ang talagang gusto nila. Pagbalik sa party. Makalipas ang 2 oras. Patapos na ang party. Bilang host, kailangan kong magsalita. Bumalik ako sa dressing room sa itaas, uminom ng juice. At naghahanda ng mag-retouch. Biglang may mainit na agos na dumaloy sa aking tiyan. Naramdaman kong may mali. Tatawag na sana ako ng tulong. Nang may malamig na boses na narinig mula sa pinto. Kumusta, Sangyan? Hindi masarap ang pakiramdam ng nalagyan ng gamot, no? Bigla akong tumingala. At nakita si Zhang Ruonan na hindi ko alam kung kailan pa nakatayo sa pinto ng kwarto. Agad kong napagtanto. Ikaw ang naglagay ng gamot sa orange juice ko. Galit na galit kong tinanong, Zhang Ruonan, anong gusto mong gawin? Umisi si Zhang Ruonan. At humakbang palapit. Gusto ko ring itanong kung anong gusto mong gawin? Bakit mo nilagyan ng gamot si Xiao Qingqiu? Dahil lang ba aksidente niyang nabasag ang obra ng nanay mo? Kaya nilagyan mo siya ng gamot? Gusto mo siyang mapahiya sa publiko at masira ang reputasyon niya? Pero bata pa siya. Sangyan, paano mo nagagawang maging ganyan kasama? Talagang natulala ako. Kailan ko nilagyan ng gamot si Xiao Qingqiu? Umisi si Zhang Ruonan. Huwag ka nang tumanggi. Natanong ko na si Qingqiu. Isang basong tubig lang nabigay mo ang ininom niya ngayong araw. Kung hindi ikaw, sino pa? Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng absolutong pagkiling. Isang salita lang ni Xiao Qingqiu. Hindi man lang nagtanong si Zhang Ruonan, diretso na niyang hinatulan. Ang aking pagkamatay. Baliw! Ngumisi ako. At nagpumiglas para kunin ang cellphone ko para tumawag ng ambulansya. Pero inagaw ni Zhang Ruonan ang cellphone ko. Zhang Ruonan, anong ginagawa mo? Tiningnan ako ni Zhang Ruonan mula sa itaas. Malakas ang epekto ng gamot na ito. Walang silbi kahit tumawag ka pa ng ambulansya. Ang tanging paraan mo ay magmakaawa sa akin. Hindi pa ako nakakasagot. Magmakaawa para sa ano? Siyempre, para tulungan kitang maibsan yan. Pero may kondisyon ako. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Qingqiu, saka lang kita tutulungan. Hindi ako makapaniwala habang tinitingnan si Zhang Ruonan. Kakatapos lang nila ni Xiao Qingqiu sa kotse. Tapos ngayon, gusto na naman niya sa akin. At kailangan ko pang lumuhod at magmakaawa sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sukdulan ng pandidiri. Pero yumuko na si Zhang Ruonan at lumapit. Sangyan! Anong drama yan? Hindi ba't ito ang pinakagusto mo? Dati, ginamit mo rin ang ganitong paraan para pilitin ako. Pakasalan ka. Ngayon, pinapahingi lang kita ng tawad para sa kasalanan mo. Anong problema doon? Hindi ko na napigilan. Bigla ko siyang itinulak. Kinuha ang gunting sa mesa. At malamig na nagsalita, paluhurin ako para humingi ng tawad kay Xiao Qingqiu. Managinip ka. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangan kong itinusok ng malakas ang gunting. Sa aking hita. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Sangyan, anong ginagawa mo? Pero hindi ko siya pinansin. Hawak lang ang gunting. At paulit-ulit na itinusok sa sarili ko. Hindi makikita sa itim na pantalon. Pero ang puting damit ay agad na namansahan ng matingkad na pula. Natigilan si Zhang Ruonan. Bakit ayaw na ayaw ni Sangyan na hawakan siya? Mas gugustuhin pa niyang saktan ang sarili kaysa mangyari iyon? Nang pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isip, naramdaman ni Zhang Ruonan ang hindi pa niya naramdamang pagkainis. Sangyan! Sigaw niya, hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos, nahulog ang gunting sa sahig. Sumakit ng matindi. Naramdaman kong ang aking nalilitong utak ay medyo luminaw. At kasabay nito, narinig na ang palakpakan sa ibaba. Malinaw na naghihintay sa akin. Ang birthday celebrant para magsalita. Tiniis ko ang matinding sakit, itinulak si Zhang Ruonan at bumaba ng hagdan. Nang makita nila ang aking duguan na katawan, nagulat ang lahat. Pero hindi nagbago ang aking ekspresyon. Itinaas ko ang baso. At mumiti sa lahat.
Maligayang ika-negatibo 33 na kaarawan sa akin. Naway maging matagumpay ang hinaharap. Pagkasabi nito, hindi ko na nakayanan at hinimatay ako. Sa gitna ng sigawan, sumugod si Zhang Ruonan at niyakap ako. Isang araw at isang gabi akong walang malay bago ako nagising. Pagkalabas ng ospital at pag-uwi sa bahay, kaayos ko lang ng mga gamit ko para sa pag-alis. Hindi ko inaasahan, dumating si Zhang Ruonan kasama si Xiao Qingqiu. Matigas na sinabi ni Zhang Ruonan, yung tungkol sa gamot, na imbestigahan ko na. Iba ang nagkamali ng lagay. Wala ka talagang kinalaman. Wala akong reaksyon. Pero umiyak naman si Xiao Qingqiu sa tabi. Isang malaking lalaki na mukhang kaawa-awa. Tito, ako po ang nagsalita ng kung ano-ano kaya nagkamali ng akala si tita. Para makabawi sa inyo. Personal kong idinisenyo ang damit pangkasal ninyo ni tita. Ito na rin po ang regalo ko sa birthday ninyo. Noon lang ako tumingala para tingnan ang damit na hawak niya. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang buhay. Ngumisi ako. Nagdidisenyo ka ba ng damit nang hindi tinitingnan ang sukat? Saan ko naman isusuot yung damit na yan? Noong nakaraang buhay, bago ang kasal. Naglabas din si Xiao Qingqiu ng damit na personal niyang idinisenyo para sa akin. Walang sabi-sabing ibinalik ni Zhang Ruonan. Ang pinili kong mamahaling damit na pasadya. Pinilit niya akong isuot ang idinisenyo ni Xiao Qingqiu. Nakakatawa. Ang damit na idinisenyo ni Xiao Qingqiu ay maliit at makipot. Hindi ko talaga kasya. Pero sa nakaraang buhay, malamig lang na sinabi ni Zhang Ruonan. Magbawas ka lang ng kain, di ba? Kaya 2 araw bago ang kasal, hindi ako nangahas uminom kahit isang patak ng tubig. Sa huli, nahimatay ako sa kasal. Sa buhay na ito, natural na hindi na ako magiging ganoon katanga. Nang marinig ang sinabi ko, agad na namutla si Xiao Qingqiu. Papasensya na po. Mukha siyang natatakot. Kasi noong nagdidisenyo ako ng damit, ang laging nasa isip ko ay kung ako ang nobyo. Kaya biglang, tumingala si Zhang Ruonan sa kanya. Ang emosyon sa kanyang mga mata ay napakakomplikado. At si Xiao Qingqiu ay nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig. Tila na pagtantong nadulas ang dila. Naging awkward ang hangin sa sandaling iyon. Hanggang sa ngumisi ako. Kung ganoon, isuot mo na lang yang damit na iyan. Natigilan si Xiao Qingqiu. Agad na naging madilim ang mukha ni Zhang Ruonan. Sangyan, anong pinagsasabi mo? Ako ang tita ni Qingqiu. Mapang-asar akong umiti. Tingnan mo. Talagang mas madaling mag-react ang taong may tinatago. Sige na, ipasuot mo na lang sa iba. Tamad na akong ilantad pa. Mahinahon lang akong nagsalita sa madaling salita. Hindi ako ang magsusuot niyan. Agad na kumunot ang noo ni Zhang Ruonan. Sangyan, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay laging malinaw. Tumingala ako. At muling inulit bawat salita. Ayokong pakasalan ka. Hindi rin ako pupunta sa kasal bukas. Anong pakipot na naman yan? Naiinis na sanang magsalita si Zhang Ruonan. Pero nang makita niya ang malamig kong tingin, biglang napahinto ang mga salitang nasa dulo na ng kanyang dila. Napatingin siya sa aking hita na mahigpit na nakabenda. Bigla niyang naalala ang nangyari kahapon. Mas gugustuhin ko pang saksakin ang sarili ko ng ganoon kalala. Kaysa makipagtalik sa kanya. Biglang naging iritable na naman ang puso ni Zhang Ruonan. Sangyan! Malapit na ang kasal. Huwag ka nang magtampo. Sinusubukan niyang kumbinsihin ako. Tama, sigurado siyang iniisip niya. Na dahil lang sa kapabayaan niya nitong mga nakaraang araw. Kaya ako nagtatampo. Kapag nawala na ang tampo ko, muli akong magmamadaling pakasalan siya. Tungkol naman sa damit. Napatingin si Zhang Ruonan sa damit na nasa gilid. Akala ko, tulad ng sa nakaraang buhay. Pipilitin niya akong hindi kumain at uminom. Para lang maisuot ang maliit na damit na iyon. Pero sinabi niya, kung gusto mo yung damit na pinili mo dati, iyon na lang ang isuot mo. Biglang tumingala si Xiao Qingqiu. Tita! Hinaplos ni Zhang Ruonan ang kanyang ulo. Okay lang. Pwede kang magdisenyo ng ibang damit sa susunod.
Medyo nagbago ang ekspresyon ni Xiao Qingqiu. Pero masunurin pa ring tumango. Umalis si Zhang Ruonan kasama si Xiao Qingqiu. Pero hindi nagtagal. Bumalik si Xiao Qingqiu. Tumayo siya sa harap ko. At prangkang malamig na nagsalita, Sangyan. Kahapon sa kotse, nakita mo lahat, di ba? Ang Xiao Qingqiu sa harap ko. Wala na ang dati niyang pagiging mahiyain. Ngayon ay puno ng matinding put. Nagtanong ako pabalik, ikaw mismo ang naglagay ng gamot? Hindi rin tumanggi si Xiao Qingqiu. Tama. Ang mahal talaga ni tita ay ako. Binigyan ko lang siya ng pagkakataon. Naintindihan ko na. Sa nakaraang buhay, hindi ko alam kung sa pagitan ni Zhang Ruonan at Xiao Qingqiu. Iyon ba ay pag-ibig na hindi suklian o pagmamahala ng dalawa? Pero sa buhay na ito, sigurado na ako. Kaya nagsalita ako, hangad ko ang inyong kaligayahan. Taos puso ang sinabi kong ito. Pero biglang sumabog si Xiao Qingqiu. Sangyan, huwag kang maging sarkastiko sa akin dito. Pero aaminin ko, mas mataas na ang level mo ngayon kumpara dati. Ngumisi siya. Dati, para ka lang asong sunod-sunuran. Ngayon, natuto ka ng magpanggap. Akala mo ba? Dahil mas pinili mong mamatay kahapon kaysa makipagtalik kay tita. Mag-iba na ang tingin niya sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, managinip ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang pinapahalagahan ni tita. Pagkasabi nito, bigla siyang sumugod at tinakpan ng panyo ang aking bibig at ilong. May matapang na amoy na kumalat. Nagulat ako at sinubukang lumaban. Pero nasugatan ang aking hita at wala akong lakas. Ang mga kasambahay ay matagal nang umalis dahil masyadong pribado ang aming pinag-uusapan. Hindi ako makapiglas at nawalan ng malay. Nagising ako dahil sa init. Pagmulat ko ng mata, puro apoy ang nakikita ko. Nakahiga si Xiao Qingqiu sa tabi ko. Napagtanto ko. Galit na sinabi ko kay Xiao Qingqiu, sinunog mo ang bahay ko. Baliw ka ba? Pero ngumisi lang si Xiao Qingqiu. Hindi ba't akala mo may puwang ka sa puso ni tita? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano niya ako kamahal. Pagkasabi pa lang, narinig ko sa likuran ko ang nag-aalalang boses ni Zhang Ruonan. Qingqiu! Qingqiu, nasaan ka? Agad na nawala ang masamang ekspresyon ni Xiao Qingqiu. At takot na sumigaw, tita. Nandito ako. Halika, iligtas mo ako. Mabilis na sumugod si Zhang Ruonan sa kwarto. Nang makita niya ako sa gilid, natigilan siya. Pero napasigaw si Xiao Qingqiu dahil sa paso. At agad na naagaw muli ang kanyang atensyon. Qingqiu! Agad niyang itinayo si Xiao Qingqiu. Nang mapadaan sa tabi ko, mabilis siyang nagsalita, Sangyan, ilalabas ko lang si Qingqiu. Babalik ako para iligtas ka. Pagkasabi nito, mabilis siyang umalis. Mapang-asar akong umiti. Tiniis ang sakit sa sugat sa hita. At ginamit ang lahat ng lakas para gumapang palabas. Matagal ko nang hindi pinaniniwalaan ang mga salita ni Zhang Ruonan. Kailangan kong lumabas mag-isa. Gumapang ako pababa ng hagdan. At doon ko lang nakita na halos nilamon na ng apoy ang unang palapag. Si Zhang Ruonan ay naglilinis ng daan palabas. At si Xiao Qingqiu, ang malaking lalaki, ay nakatingin lang sa gilid. Nang makita niya akong lumabas, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ba't sinabi kong hintayin mo ako? Pero hindi na ito ang oras para sisihin pa. Hahawakan na sana niya si Xiao Qingqiu para lumabas. Nang biglang sumigaw si Xiao Qingqiu, ingat. Nakita kong nasunog at naputol ang biga ng bahay. At diretsong bumagsak. Ang unang piraso ng kahoy ay bumagsak sa direksyon ko. Sangyan! Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Susugod na sana. Pero sa susunod na segundo, crack! Isa pang biga ang bumagsak. Patungo sa direksyon ni Xiao Qingqiu. Sa bingit ng kamatayan, lumingon pa rin si Zhang Ruonan. At pinrotektahan si Xiao Qingqiu sa kanyang likuran. Ang nag-aapoy na kahoy ay tumama sa kanyang likod. Namutla siya sa sakit. At sumigaw. Kasabay nito, tumama rin sa aking likod ang isa pang piraso ng kahoy. Sumakit ng matindi. Nalilitong tumingala ako.
At nakita ang mga bumbero na sa wakas ay nakapasok na. Si Zhang Ruonan ay yakap pa rin si Xiao Qingqiu. Sa isang absolutong maprotektang posisyon. Mahigpit siyang yayakap. Napangiti ako. Zhang Ruonan. Sa buhay na ito, pareho pa rin ang pinili mo. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Nasa harap ko si Zhang Ruonan na tapos ng gamutin at bendahan. Nang makita niyang gising na ako, matigas siyang nagsalita, natanong ko na ang doktor. Hindi tayo malubhang nasugatan. Naasikaso na ang mga sugat. Hindi ito makakaapekto sa kasal natin ngayon. Hindi ko inaasahan na hanggang sa sandaling ito. Iniisip pa rin ni Zhang Ruonan na gusto ko siyang pakasalan. Sa sandaling ito, tamad na akong magpaliwanag. Bumangon lang ako sa kama. Lalabas na ako ng ospital. Ngayon ang araw ng pag-alis para sa proyektong Pitas Bituin. Hindi ko masisigurado. Pero inakala ni Zhang Ruonan na nagmamadali akong lumabas ng ospital para pumunta sa kasal. Hindi niya napigilang makahinga ng maluwag. Siyempre, gusto ko pa ring pakasalan siya. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Medyo masaya pa nga. Hindi alam ni Zhang Ruonan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Biglang naging iritable. At muling nagsalita ng may malamig na mukha, mauuna na ako sa venue ng kasal. Pumunta ka na lang doon kapag naayos mo na ang lahat. Pagkaalis ni Zhang Ruonan, tinawag ko ang driver. Sir, pupunta po ba tayo sa venue ng kasal? Pero walang pag-aalinlangan akong nagsalita. Sa airport. Kinuha ko ang aking mga gamit at pumunta sa airport. Pagkakita ko pa lang sa aking guro, nagsimula na akong makatanggap ng hindi mabilang na mensahe mula kay Zhang Ruonan. Sangyan, nasaan ka na? Bakit wala ka pa sa venue ng kasal? Kung hindi ka darating, mahuhuli na tayo. Gusto mo pa bang magpakasal? Sangyan, bibigyan kita ng huling 0 minuto. Pumunta ka na agad dito. Tila tuluyan nang nawala ng pasensya si Zhang Ruonan. At diretsong tumawag. Pero hindi ko man lang tiningnan, diretso kong pinatay ang cellphone. Inalis ang SD card at itinapon sa basurahan. Tumalikod at sumakay ng eroplano. Paalam, Zhang Ruonan. Sa buhay na ito, para sa sarili ko lang ako mabubuhay. Samantala, sa kabilang dako, sa venue ng kasal, nakaupo na ang mga bisita. Ang pagsasama ng dalawang malalaking pamilya sa Haicheng. Natural na napakasaya. Pero sa backstage ng kasal, nagkakagulo. Si Papa Zhang ay may madilim na mukha. Ruonan, nakontak mo na ba si Sangyan? Sa loob ng 15 minuto, magsisimula na ang kasal. Kapag walang nobyo, tayo ang magiging pinakamalaking katatawanan sa Haicheng. Ang mukha ni Zhang Ruonan ay napakasama rin. Muli niyang tinawagan ang aking numero. Pero sa pagkakataong ito, diretso niyang narinig ang malamig na boses ng makina. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Bang! Malakas na ibinato ni Zhang Ruonan ang cellphone sa mesa. Anong ginagawa ng sangyan na iyon? Hindi ba't inaabangan niya ang kasal na ito? Hindi ba't pinagplanuhan pa niya para mapakasalan siya? Hindi ba't pangarap niya mula pagkabata na maging nobyo niya? Ngayon na malapit na ang kasal. Saan naman siya nagpunta? At sa kabilang banda. Tapos nang tumawag si Mama Zhang sa ospital. Nakumpirma ko na. Nakalabas na ng ospital si Sangyan. Pero hindi pumunta sa venue ng kasal. Hindi kaya ayaw na niyang magpakasal? Habang iniisip ito ni Mama Zhang, lalo siyang naniniwalang iyon nga ang dahilan. Halos maiyak na siya sa pag-aalala. Kung iisipin, dati na siyang nagsabing kakanselahin niya ang kasal. Akala ko, nagtatampo lang siya. Ngayon, siguradong masyado kang naging pabaya kay Sangyan. Kaya nanlamig na ang loob niya. Paano ko ngayon ipapaliwanag sa nanay niya? Si Mama Zhang at ang aking ina ay magkababata. At matalik na magkaibigan. Maagang namatay ang aking ina. Kaya matagal nang itinuturing ni Mama Zhang na parang sarili niyang anak si Sangyan. Umaasa siyang magiging isang pamilya kami. Impossible. Biglang nasabi ni Zhang Ruonan. Paano namang ayaw akong pakasalan ni Sangyan? Pero sa susunod na segundo,
Naalala niya ang nangyari noong nakaraang araw nang malagyan ako ng gamot. Napakalakas ng gamot. Kahit sino ay mawawalan ng kontrol. Basta na lang hahawak ng kahit sinong kasalungat na kasarian para maibsan ito. Pero tiniis ko iyon at hindi siya hinawakan. Mas pinili ko pang masaktan ng malubha ang sarili ko. Tila desidido na talaga siyang putulin ang ugnayan sa kanya. Nang maisip ito ni Zhang Ruonan, naramdaman niyang parang may kulang sa kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Akmang lalabas na sana siya. Pero sumigaw si Papa Zhang. Nasunog na ang villa ng mga Sang. Saan mo siya hahanapin? Napahinto si Zhang Ruonan. Nga pala, muntik na niyang makalimutan. Kahapon, biglang nasunog ang bahay ng mga Sang. At naging abo na. Dahil kaya kahapon sa sunog. Si Xiao Qingqiu ang una niyang iniligtas. Kaya nagalit si Sang Yan? Nang maisip ito, lalong nainis si Zhang Ruonan. Akmang pupunta na sana sa ibang lugar para hanapin ako. Nang biglang dumating ang staff ng wedding venue. Nandito na po ang nobyo. Natigilan si Zhang Ruonan. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Siyempre, mahal na mahal siya ni Sang Yan. Paano namang hindi siya pupunta sa kasal? Nagpapakipot lang ulit. Nang maisip ito, medyo nainis si Zhang Ruonan. Akmang pagsasabihan na sana ako sa aking kawalan ng konsiderasyon. Pero hindi niya inaasahan nang tumingala siya at makita ang dumating. Natigilan siya. Qingqiu, bakit ikaw? Nang makita ang suot ng binata, lalo siyang nagtaka. Bakit ganyan ang suot mo? Nakita niya. Ang nobyong pumasok kasama ang staff ay hindi ako, kundi si Xiao Qingqiu. Suot niya ang damit na personal niyang idinisenyo. Nang marinig ang tanong ni Zhang Ruonan, namula siya. Yumuko at mahinang nagsalita, tita. Narinig ko na po lahat. Hindi pa rin po dumarating si Sang Yan. Napakaraming bisita sa kasal. Kung hindi darating ang nobyo, pagtatawanan ng buong Haicheng ang pamilya Zhang. Kaya isinuot ko na po ang damit. Naisip ko kung hindi darating si Sang Yan, ako na lang po ang magiging nobyo. Ako ang papakasalan ni tita. Sabi niya, bigla siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tila tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Natigilan si Zhang Ruonan. Pero si Mama Zhang sa tabi ay walang sabi-sabing. Lumapit at sinampal si Xiao Qingqiu. Ikaw na hamak na bata, gusto mong pakasalan ang Ruonan namin? Managinip ka. Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Agad niyang ipinagtanggol si Xiao Qingqiu sa kanyang likuran. At galit na tiningnan si Mama Zhang. Ma! Anong ginagawa mo? Pero ngumisi lang si Mama Zhang. Zhang Ruonan, huwag ka nang magpanggap. Sabi mo, si Xiao Qingqiu ay inampon mong anak. Pero kitang-kita naman ang lahat na mailihim kayong relasyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil ba sa hamak na batang ito kaya gusto ni Sang Yan? Nakanselahin ang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan. Hindi pa siya nakakasagot. Umiyak na si Xiao Qingqiu. Ginang Zhang, ako na lang po ang sisihin ninyo. Ako po ang umibig kay tita. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Ako po ang nagyaya sa kanyang makipag-date. Lahat po ay kasalanan ko. Walang kinalaman si tita. Halos mahimatay si Mama Zhang. Nag-date na pala kayo? Papatayin ko kayong dalawang walang hiya. Sabi niya. Sumugod siya para saktan si Xiao Qingqiu at Zhang Ruonan. Pero sumigaw si Papa Zhang, tama na. Noon lang napahinto si Mama Zhang. Tumingala si Papa Zhang kay Xiao Qingqiu. Matagal na nag-isip bago nagsalita sa puntong ito. Si Xiao Qingqiu na lang ang pwedeng maging nobyo. Agad na nagningning ang mga mata ni Xiao Qingqiu. Pero sumigaw si Mama Zhang, asawa ko. Anong pinagsasabi mo? Galit na sumagot si Papa Zhang, may mas maganda ka bang paraan? Sa kasal ngayon, lahat ng kilalang tao sa Haicheng ay naririto. Kung walang nobyo, ang pamilya Zhang natin ang magiging katatawanan. Kung papalitan ang nobyo, magsitsismisan lang sila sandali.
Pero kung walang nobyo, talagang lubos tayong mapapahiya. Iisipin ng lahat na si Roonan ang inaapi o pinaglalaruan. Kung hindi mo hahayaang si Xiao Qingqiu ang maging nobyo, saan ka pa hahanap ng iba? Sabi ni Papa Zhang, sa katumingin kay isang Roonan. Roonan, ano sa tingin mo? Si Xiao Qingqiu ay puno ng pag-asang nakatingin kay isang Roonan. Pero hindi inaasahan, biglang. Tumingala si Zhang Roonan. Hindi ako pwedeng magpakasal kay Qingqiu. Agad na namutla ang mukha ni Xiao Qingqiu. Natigilan din si Papa Zhang. Bakit? Hindi ba't matagal mo nang gusto si Xiao Qingqiu? Hindi tumingin si Zhang Roonan kay Xiao Qingqiu. Kalmado lang siyang nagsalita, pa. Kung si Qingqiu ang ipapalit na nobyo, pansamantalang ang malulutas ang problema natin ngayon. Pero paano pagkatapos? Ang dami nating kooperasyon proyekto ng pamilya natin at ng mga sang. Bagamat ipinagkatiwala na natin ang kumpanya sa mga manager, nasa kanya pa rin ang lahat ng kapangyarihan sa pagdedesisyon. Kahit hindi siya dumating sa kasal ngayon. Pa, sa tingin mo ba talaga matutuwa siya kapag nakita niyang nagpakasal ako kay Qingqiu? Kung nagtatampo lang siya at hindi sumipot, at malaman niyang pinalitan na ang nobyo, ano kaya ang gagawin niya? Kung sa galit niya ay, kanselahin niya ang lahat ng negosyo sa pamilya Zhang. Hindi lang iyon. Ang biglaang pagpapalit ng nobyo. Magdududa rin ang iba na tayo, ang pamilya Zhang, ang hindi tumupad sa pangako. Maaapektuhan ang reputasyon natin sa negosyo sa hinaharap. Kalmadong sinuri ni Zhang Roonan ang sitwasyon. Nakumbinsi si Papa Zhang. May punto ka. Pero ang kasal ngayon ay madali lang ayusin, putol ni Zhang Roonan. Hindi ba't nasunog ang bahay ng mga sangkahapon? Sabihin na lang natin na dahil sa sunog, nasugatan si Sangyan. At biglang lumala. Kaya kinailangang kanselahin ang kasal. Pagkalipas ng isang buwan, saka na lang ulit idaos. Nang marinig ito ni Mama Zhang, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Asawa ko, maniwala ka sa akin. Si Sangyan, lumaki yan sa akin. Imposibleng iwanan niya si Roonan. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang nakumbinsi si Papa Zhang. CJ, gawin natin ang sinabi mo. Agad na lumabas sina Papa Zhang at Mama Zhang para magpaliwanag sa mga bisita. Si Zhang Roonan naman, saka lang tumingin sa katabing si Xiao Qingqiu. Nang makita ang namumula niyang mga mata, hindi niya natiis. Mahinang sinabi, Qingqiu. Biglang tumingala si Xiao Qingqiu. Tita, papakasalan mo si Sangyan. Dahil lang ba talaga sa negosyo ng pamilya Zhang at Sang? Napapitlag si Zhang Roonan. Siyempre. Ano pa bang ibang dahilan? Mahinang sinabi ni Xiao Qingqiu. Akala ko, tita, talagang minahal mo na si Sangyan. Paano mangyayari yon? Biglang nasabi ni Zhang Roonan. Pilit na humiti si Xiao Qingqiu. Mabuti naman kung ganoon. Hindi namamalayang napakuyom ng kamao si Zhang Roonan. Ang kanyang pulang kuko ay tumutusok sa kanyang palad. Ganoon nga. Nagpakasal siya kay Sangyan. Dahil lang sa negosyo at pangako ng pamilya Zhang. Talagang ganoon lang. Pagkatapos kanselahin ang kasal, agad akong hinanap ni Zhang Roonan. Pumunta siya sa ilang apartment ng pamilya Sang pero hindi ako nakita. Sa huli, pumunta siya sa paaralang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ako tulad ng ibang mga tiyang master. Hindi ako nag-aral ng business management. At hindi rin ako mahilig sa mga sports car o mamahaling relo. Ang tanging hilig ko ay ang pag-aaral tungkol sa aerospace. Pagka-graduate bachelor's degree, diretso akong nag-masters. At ipinaubaya ang negosyo ng pamilya. Sa mga profesional na manager. Pagka-graduate, nanatili akong research scientist. Si Zhang Roonan ay walang pakialam sa trabahong ito. Masyadong mababa ang sahod. At wala raw itong naitutulong sa negosyo ng pamilya. Plinano na niya. Pagkatapos ng kasal, papayuhan niya akong mag-resign sa trabahong ito. Pagdating sa paaralan, hinanap niya ang aking guro. Prangka siyang nagtanong kung nakita ba ako. Pero natigilan ang guro. Umalis na si Sangyan. Hindi mo ba alam? Natigilan si Zhang Roonan. Umalis?
Saan siya nagpunta? Sumali sa isang aerospace research project. Kaninang umaga lang siya umalis. Natulala si Zhang Ruonan. Kaya para iwasan ang kasal. Tumakas pa talaga si Sang Yan para mag-out of town? Medyo nainis siya. Talagang lalong lumalaki ang ulo ng Sang Yan na ito. Agad siyang nagtanong kung kailan ako babalik. Ang guro ni Sang Yan ay kilala rin si Zhang Ruonan. Alam niyang siya ang fiance ni Sang Yan. Kaya nang marinig ang tanong ni Zhang Ruonan, nagtaka siya. Hindi ba sinabi sa iyo ni Sang Yan? Sumali siya sa isang top-secret research project. Walang tiyak na petsa ng pagbabalik. Sa pinakamababang tantiya, mga 10 taon pa bago siya makabalik. 10 taon? Agad na namutla ang mukha ni Zhang Ruonan. Kasabay nito, lumapag ang espesyal na helicopter ng Northwest Aerospace Base. Pagbaba ko ng eroplano, may sumalubong sa aking senior. Hello, ako si Licia. Simula ngayon, ako ang bahala. Dinala niya ako sa dormitoryo. Pagkatapos ipakilala ang canteen at iba't ibang detalye ng trabaho. Saka siya nagsalita. Narinig ko na ikaw ang yaong master ng pamilya Sang. Isang tunay na mayaman. Simple lang ang buhay dito sa base. Hindi ka ba mahihirapan mag-adjust? Ngumiti ako. Hindi. Masarap ang simpleng buhay. Nandito naman tayo para sa research. Nang marinig ito, ngumiti na ang senior. Inilahad niya ang kanyang kamay. Welcome sa proyektong Pitas Bituin. Inilahad ko rin ang aking kamay. Ang pangarap na nawasak sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, sa wakas ay maipagpapatuloy na. Sa kabilang dako, si Zhang Ruonan. Hindi alam kung paano siya nakauwi sa bahay ng mga Zhang. Tulala siyang pumasok sa pinto. Agad na lumapit si Mama Zhang. Kumusta? Nahanap mo ba si Sang Yan? Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Pumunta siya sa Aerospace Research Base. Research Base. Natigilan si Mama Zhang. Gaano katagal siyang mag-go out of town? Hindi namamalayang napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Hindi bababa sa 10 taon. Posible ring hindi na siya bumalik. Bawat salita ay tila ginamit ang buong lakas niya. Hindi na babalik. Namutla rin si Mama Zhang. Biglang may naisip at bumulong sa sarili, kaya palad. Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Kaya pala ano? Biglang sumabog din si Mama Zhang. Ako pa ang tatanungin mo. Bakit biglang umalis si Sang Yan nang walang dahilan? Dati, mahal na mahal ka niya. Bigla na lang siyang desididong kanselahin ang kasal. At pumunta pa sa malayong lugar. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Sang Yan? Paano kung malari? Unang reaksyon ni Zhang Ruonan ay ang tumutol. Pero pagdating ng mga salita sa dulo ng kanyang dila, bigla siyang hindi makapagsalita. Ang mga nangyari kamakailan ay parang alon na bumuhos sa kanyang isipan. Una, pagkatapos ng gabing iyon. Bagamat pumayag siyang pakasalan si Sang Yan. Pero kung ano-anong pang-iinsulto ang ginawa niya. Pagkatapos, para kay King Q, inagaw niya ang obra ng ina ni Sang Yan. Pero aksidenteng nabasag ito ni King Q. Pagkatapos pa, nilagyan ng gamot si King Q. At walang sabi-sabing pinagbintangan niya si Sang Yan. Nilagyan pa niya ng gamot si Sang Yan. Akala niya ay gumaganti lang siya. At ilang araw lang ang nakalipas sa sunog na iyon. Iniwan niya si Sang Yan. Sa sandaling ito, nang tanungin siya ng kanyang ina, sa kanya napagtanto. Huwag na nating pag-usapan ang kapabayaan sa mga nakaraang taon. Sa maikling panahon lang na ito, napakaraming beses na niyang nasaktan si Sang Yan. Bigla siyang tumalikod at lumabas. Agad na nagtanong si Mama Zhang, saan ka pupunta? Namumutla ang mukha ni Zhang Ruonan nang sumagot. Susunduin ko siya pabalik. Bumalik si Zhang Ruonan sa paaralan. Hinanap ang guro ni Sang Yan. Prangka siyang nagsalita, Professor Shen. Pakibigay po sa akin ang contact details ng Research Institute kung nasaan si Sang Yan ngayon. Susunduin ko siya pabalik. Natulala si Professor Shen. Binata. Nagkakamali ka yata. Ang proyektong ito ay isang national top priority project. Hindi ito biro. Bawat research scientist ay maingat na pinili. Kapag nakapasok na,
Paanong basta na lang aalis? Si Zhang Ruonan, na laging kalmado, ay nakaramdam ng hindi pa niya naramdamang pagkainis. Hindi niya napigilang mapabilis ang pagsasalita. Professor Shen, hindi niyo po alam ang tunay na sitwasyon ni Sang Yan. Hindi naman talaga niya gustong pumunta sa Research Institute. Nag-away lang kami ilang araw na ang nakalipas. Kaya nagpadala siya sa init ng ulo at umalis para inisin ako. Hanggang sa sandaling ito, naniniwala pa rin si Zhang Ruonan na dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Kaya nagpadalos-dalos si Sang Yan. Nagpatuloy siya, siguro ilang araw lang magsisisi na rin siya. Makaapekto lang iyon sa progreso ng proyekto. Kaya mas mabuti pang sunduin ko na siya ngayon. Nang marinig ito ni Professor Shen, muli siyang natigilan. Hindi nagkakamali kayata. Ang pagsali ni Sang Yan sa proyektong ito ay hindi desisyon na ginawa lang nitong mga nakaraang araw. Noon lang natigilan si Zhang Ruonan. Habang papalabas si Zhang Ruonan ng Research Institute, tulala pa rin siya. Umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang sinabi ni Professor Shen kanina. Noong nakaraang linggo pa tumawag sa amin si Sang Yan. Sinabing gusto niyang sumali sa proyektong ito. Napakadesidido ng kanyang tono. Maraming beses din naming kinumpirma sa kanya. Kaya tiyak na hindi siya nagpadalos-dalos. Napahinto si Zhang Ruonan. Noong nakaraang linggo ibig sabihin, noong kakakasal pa lang niya ang ideya ng kasal. Noon pa man ay sinabi na ni Sang Yan na kakanselahin niya ang kasal. Pero akala niya, nagtatampo lang ulit ito. Pero hindi niya inaasahan, seryoso pala ito. Sa isang banda, kinakansela niya ang kasal sa kanya. Sa kabilang banda, kinokontak na niya ang Research Institute. Naghahanda ng umalis. Pero bakit noon? Hindi pa nangyayari ang insidente sa auction. Hindi pa nangyayari ang insidente ng paglalagay ng gamot. At lalong hindi pa nangyayari ang sunog. Bakit desididong-desidido si Sang Yan na umalis? Hindi maintindihan ni Zhang Ruonan. Tulala siyang nakarating sa bahay. Hindi inaasahan, nakita niya ang kanyang ama. Na masayang nakaupo sa sala. Ruonan, nakauwi ka na. May maganda akong balita sa iyo. May kalutasan na ang tungkol sa kasal. Natigilan si Zhang Ruonan pagkatapos ay biglang natuwa. Nahanap niya na si Sang Yan? Pero umiling si Papa Zhang. Siyempre, impossible. Natanong ko na. Ang proyektong sinasalihan ni Sang Yan ay isang national top secret project. Hindi pwedeng makipag-ugnayan sa labas. Kahit sino, imposibleng mahanap siya. Nang hihinang bumagsak ang kamay ni Zhang Ruonan. Masaya pa ring nagsasalita si Papa Zhang. Walang problema kung hindi natin mahanap si Sang Yan. Nahanap ko na ang pinsan niya. Isa rin siyang miyembro ng pamilya Sang. Hayaan natin siyang pumalit kay Sang Yan para pakasalan ka. Sa ganitong paraan, maituturing pa ring kasal sa pamilya Sang. Natanong ko na siya. Pumayag na siya. Hindi na tayo magiging katatawanan sa Haicheng. Hindi pwede. Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Ang nakatakda sa aking ikasal ay si Sang Yan. Paano pwedeng basta nalang palitan? At hindi ka ba nag-aalala na magagalit si Sang Yan kapag nalaman niya? At kanselahin ang kooperasyon sa ating pamilya? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Noon lang kumunot ang noo ni Papa Zhang habang tinitingnan si Zhang Ruonan. Sumali na si Sang Yan sa ganoong katagal na proyekto. Malinaw na talagang gusto na niyang umatras sa kasal. Talagang isinuko ka na niya. Paano naman siya magagalit at pahihirapan tayo? Dahil lang nagpakasal tayo sa iba? Hindi lang iyon. Hindi makakabalik si Sang Yan sa loob ng 10 o 20 taon. Ang kumpanya ng mga Sang ay ipinagkatiwala na sa mga manager. Imposibleng bigla siyang makialam. Sa madaling salita, ang lahat ng inaalala mo noong kasal ay wala na. Ang tanging kailangan nating lutasin ay ang hindi isipin ng iba na tayo, ang pamilya Zhang, ang umatras sa kasal. Kaya ang pinakamagandang paraan ay ang magpakasal sa ibang miyembro ng pamilya Sang. Sa ganitong paraan, iisipin lang ng lahat na napakatapat natin sa pangako. Nalutas na ang lahat ng inaalala. Ruonan, ano pa ba ang inaalala mo?
Hindi namamalayang mahigpit na napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Natigilan siya. Alam ng kanyang isip na tama ang sinasabi ng kanyang ama. Lahat ng dapat alalahanin ay nalutas na. Kailangan lang niyang pakasalan ang pinsan ni Sangyan. Malinaw na hindi niya mahal si Sangyan. Ang pakasalan si Sangyan. O ang pinsan ng pamilya Sang. Pareho lang dapat sa kanya. Pero bakit? Bakit parang tutol na tutol siya? At ang puso niya, parang may tinanggal na isang piraso. Bakit napakasakit? Hindi ako pwedeng magpakasal sa pinsan ni Sangyan. Hindi niya maintindihan. May kangkal lang niyang inuulit, hindi ko talaga siya pwedeng pakasalan. Galit na galit si Papa Zhang, akmang magagalit na. Pero ang tahimik na si Mama Zhang sa tabi ay biglang lumapit at pinigilan siya. Tumingala kay Zhang Ruonan. Ruonan, sa totoo lang, sa puntong ito. Kahit sino pa ang pakasalan mo, okay lang. Ang pinsan ni Sangyan. Kahit si Xiao Qingqiu, tatanggapin na namin. Pero gusto ko lang tanungin ka ng isang bagay. Diretso niyang tiningnan ang kanyang anak. Pinipilit mong pakasalan si Sangyan. Dahil lang ba talaga sa pangako at konsiderasyon sa negosyo? O mahal mo siya? Siyempre dahil di. Biglang nasabi ni Zhang Ruonan. Pero napahinto siya sa kalagitnaan ng pagsasalita. Dahil kung para sa pangako at negosyo, matagal na dapat siyang sumuko. Napabuntong hininga si Mama Zhang. Ruonan, ngayong umalis na si Sangyan, hindi mo pa rin ba nakikita ang tunay mong nararamdaman? Talaga bang hindi mo siya mahal? O hindi mo lang inaamin sa sarili mo na mahal mo siya? Hindi alam ni Zhang Ruonan kung paano siya nakaalis. Sa bahay ng mga Zhang, ang nasa isip niya ay ang sinabi ng kanyang ina. Talaga bang hindi mo siya mahal? O hindi mo lang inaamin sa sarili mo na mahal mo siya? Biglang napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Paano niyang mamahalin si Sangyan? Ang mahal niya ay si Qingqiu. Nang maisip ito, agad niyang gustong hanapin si Xiao Qingqiu. Siguradong dahil sa dami ng nangyari kamakailan. Kaya medyo nalilito lang siya. Kapag nakita niya si Qingqiu, siguradong malalaman niya kung sino talaga ang mahal niya. Nang maisip ito, tinanong niya ang kanyang assistant. Nalaman niyang si Xiao Qingqiu ay nasa isang nakikipag-party sa mga kaibigan. Agad siyang pumunta doon. Hindi inaasahan pagdating niya sa pinto ng room. Hindi pa niya naitutulak ang pinto. Narinig niya ang boses ng kaibigan ni Xiao Qingqiu. Anje, dati buong kumpiyansa mong sinabi na kaya mong makuha ang loob niya. Na mapapangasawa mo ang dalaga ng pamilya Zhang. Kaya nakuha mo na ba? Ang kamay ni Zhang Ruonan na akmang magtutulak ng pinto ay biglang napahinto. Hindi siya makapaniwala habang tumitingala. Sa pamamagitan ng salaming bahagi ng pinto, nakita niya ang eksena sa loob. Si Xiao Qingqiu ay napapaligiran ng kanyang mga kapatid. Wala na sa kanyang mukha ang dati niyang kaawa-awang hitsura, kundi isang mayabang na ekspresyon. Siyempre, nakuha ko na. Hindi niyo ba narinig? Yung matandang fiance niya, si Sangyan, pumunta na sa Aerospace Research Institute. Hindi na iyon babalik sa loob ng 10 o 20 taon. Nagpalakpakan ang grupo ng mga lalaki. Ang galing mo talaga, Anje. Ang matibay na kasunduan sa kasal at kooperasyon ng pamilya Sang at Zhang. Nalusutan mo pa rin. Anje, turuan mo naman kami. Paano mo ba napilit si Sangyan na kusang umatras? Lalong naging mayabang ang ngiti ni Xiao Qingqiu. Siyempre, marami akong ginawa. Halimbawa, noong una. Kaya pumayag si tita na idaos ang kasal. Ay dahil nilagyan ko siya ng gamot. Sa kalituhan niya, nagkaroon sila ng relasyon ni Sangyan. Sa labas ng pinto, nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan. Noong gabing iyon na nagkaroon sila ng relasyon ni Sangyan. Laging sinasabi ni Sangyan na pareho silang lasing. Pero alam ni Zhang Ruonan na hindi ganoon ang epekto ng kalasingan. Kaya akala niya, si Sangyan ang naglagay ng gamot sa kanya. Para pilitin siyang tuparin ang kasunduan sa kasal. Pero hindi niya inaasahan, kalahati lang pala ng hula niya ang tama. Talagang nalagyan siya ng gamot. Pero hindi si Sangyan ang may gawa, kundi si Xiao Qingqiu. Pero bakit ginawa iyon ni Qingqiu? Hindi lang si Zhang Ruonan ang hindi makaintindi.
Pati na rin ang mga kapatid ni Sangyan ay hindi makaintindi. Anje, hindi ko maintindihan. Hindi ba't pinipilit mo lang ang tita mo na pakasalan si Sangyan yan? Bakit mo ginawa iyon? Matalinong humitisik si Yao Qingqiu. Hindi niyo yan naiintindihan. Ang kooperasyon ng pamilya Zhang at Sang ay napakatibay. Ang kasunduan sa kasal na ito ay kailangang matupad. Kahit hindi pakasalan ni tita si Sangyan ngayon. Sa huli, kailangan pa rin siyang pakasalan. Kung ganoon, mas mabuti pang samantalahin ko ang pagkakataong ito. Para isipin ni tita na si Sangyan ang nagplano sa kanya. Para tuluyan na niyang kamuhian si Sangyan. Sa labas ng pinto, si Zhang Ruonan ay halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang lalaking ito na puno ng kalkulasyon. Siya ba talaga ang inosente at kaibig-ibig na Qingqiu sa kanyang isipan? Sa loob ng easy room, patuloy na sumisigaw ng ki ang galing ang mga kapatid ni Xiao Qingqiu. Lalong naging mayabang ang ngiti ni Xiao Qingqiu. Simula pa lang yan. Pagkatapos sa auction, sinadya kong gustuhin ang obra ng ina ni Sangyan. Para gastusan ni tita ng malaki para bilhin ito. Pagkatapos, sinadya ko ring basagin. Tapos, sa birthday party ni Sangyan, nilagyan ko ng gamot ang sarili ko. Para makipagtalik sa akin si tita. Kapag nangyari na iyon, alam kong habang buhay na hindi ako iiwan ni tita. Pero hindi pa sapat iyon. Gusto kong isipin ni tita na si Sangyan ang nag-frame sa akin. Para lalo niyang kamuhian si Sangyan. Pero hindi ko inaasahan noon. Tumaas ang level ni Sangyan. Sinaktan niya ang sarili niya. Para maniwala si tita na hindi ako nagtagumpay sa pag-frame sa kanya sa pagkakataong iyon. Pero okay lang. Gumawa ulit ako ng mas malaki. Diretso kong sinunog ang bahay ng mga Sang. Sa kritikal na sandali, talagang ako ang iniligtas ni tita at hindi si Sangyan. Noon tuluyang nawala ng pag-asa si Sangyan kay tita. Ha ha ha. Sa labas ng pinto, si Zhang Ruonan. Sa sandaling ito, wala nang kahit katiting na kulay ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang napakaraming nangyari kamakailan ay kagagawan pala lahat ni Xiao Qingqiu. Sa loob ng easy room, patuloy pa ring nagyayabang si Xiao Qingqiu. Haha! Ginawa ko ang lahat ng iyon. Para lang manlamig ang loob ni Sangyan kay tita. At kusang umatras. Hindi ko inaasahan, nagtagumpay talaga ako. Hahaha! Ang tangang si Sangyan, tumakas na may buntot sa pagitan ng mga hita. Akin na ang posisyon bilang manugang ng pamilya Zhang. Nagyayabang si Xiao Qingqiu, halos tumaas na ang ilong. Pero hindi inaasahan, sa sandaling iyon, bang. Biglang malakas na binuksan mula sa labas ang pinto ng ether room. Nang makita ang babaeng may madilim na mukha na pumasok, natigilan ang mayabang ng ngiti ni Xiao Qingqiu. Agad na namutla ang kanyang mukha. Tay! Titay! Nataranta si Xiao Qingqiu. Gustong ibalik ang kanyang kaawa-awang at inosenteng maskara. Pero huli na ang lahat. Diretsong lumapit si Zhang Ruonan. At isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang mga kapatid ni Xiao Qingqiu sa paligid ay takot na nagsitakbuhan. Sa huli, naiwan na lang sina Zhang Ruonan at Xiao Qingqiu. Xiao Qingqiu. Halos lumabas sa pagitan ng ngipin ni Zhang Ruonan ang mga salita. Sa loob ng maraming taon, niloko mo ako ng husto. Naalala ni Zhang Ruonan ang unang pagkikita nila. Ni Xiao Qingqiu. Kamatayan lang ng ama nito. Ang batang lalaki ay namumula ang mga mata at nagtatanong kung nasaan ang kanyang ama. Dahil sa pagkakasala at awa, nagpasya siyang alagaan ang batang ito habang buhay. Noong una, talagang dahil sa responsibilidad at awa. Pero habang lumalaki ang bata, naging iba siya sa lahat ng mga kabataang kilala niya. Ang mga kabataan sa kanyang kurkulo ay laging nagmamaneho ng pinakamagagandang sasakyan. May suot na pinakamagagandang relo. Mayabang at walang pakialam sa iba. Pero si Xiao Qingqiu ay tila laging takot. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan sa kahit ano. Ang ganitong Xiao Qingqiu ang lalong nagpaawa sa kanya. At ang awang ito, ang nagpaisip sa kanya na mahal niya si Xiao Qingqiu. Pero sa sandaling ito, nang makita na ang tunay na kulay ni Xiao Qingqiu,
Bigla niyang natuklasan na galit lang dahil sa panloloko ang nararamdaman niya. Walang sakit o pagkadismaya. Bakit? Kung talagang mahal niya si Xiao Qingqiu, bakit hindi siya nasasaktan? Sa halip kapag naiisip niya si Sang Yan, doon niya nararamdaman ang parang sinasakal na sakit. Nang maalala ang obra ng ina nito, na binasag ni Xiao Qingqiu, ang maputla nitong mukha. Nang maalala ang pagpipigil nito kahit nalagyan ng gamot, at ang determinasyong itusok ang gunting sa sarili. Nang maalala ang kalmadong pero hindi nagulat na ekspresyon nito. Habang tinitingnan siya sa gitna ng apoy, pakiramdam ni Zhang Ruonan ay hindi siya makahinga. Ang lahat ng galit, sa huli ay nailipat lang sa nasa harap niyang si Xiao Qingqiu. Sa sandaling ito, gusto niya talagang patayin si Xiao Qingqiu. Naramdaman ni Xiao Qingqiu ang pamatay na tingin ng babae. Sa pagkakataong ito, talagang natakot na siya. Nanginginig siyang nagsalita, "Tita. Parang awa mo na, alang-alang sa tatay ko di." Nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan. Ang pamatay na tingin sa kanyang mga mata ay sa wakas nawala. Xiao Qingqiu, malamig niyang sinabi. Ang kanyang tono ay wala na ang dating lambing at pagmamahal. Tanging lamig na parang estranghero. Ang utang ko sa tatay mo, nabayaran ko na sa loob ng maraming taon na ito. Mula ngayon, wala na tayong anumang kaugnayan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Hinayaan niyang sumigaw sa likuran niya si Xiao Qingqiu ng kanyang pangalan. Hindi na siya lumingon pa. Nagmamadaling umuwi si Zhang Ruonan. Nakita niya ang maraming gamit sa sala. Kumunot ang noo niya. Ano to? Walang ganang sinabi ni Mama Zhang. Dati may ipinadala sa atin si Sang Yan ng mga gamit. Ngayon, inilabas ko. At noong nag-aayos ako ng mga gamit, natuklasan kong maraming gamit na itinapon mo sa basement. Tingnan mo kung ano tong mga to. Natigilan si Zhang Ruonan habang tinitingnan ang mga gamit sa harap niya. Nakita niyang may 2 tumpok ng gamit. Ang unang tumpok ay ang mga ipinadala sa kanya ni Sang Yan dati. Tiningnan niya. Lahat ay mga regalong ibinigay niya rito dati. Dahil marami rito ay basta na lang niya ipinabili sa assistant niya. Hindi na niya matandaan. Naging madilim ang tingin ni Zhang Ruonan. Bago umalis si Sang Yan, isinoli na pala niya ang lahat ng gamit sa kanila. Napatingin siya sa kabilang tumpok ng gamit. Nakilala niya. Ito ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Sang Yan dati. Noon niya naalala. Dati, paboritong-paborito ni Sang Yan na bigyan siya ng regalo. Sa birthday, kailangan magbigay. Sa anniversary, kailangan magbigay. Sa iba't ibang okasyon, kailangan magbigay. Naiinis na siya. Kalaunan, hindi na niya binubuksan ang mga regalo. Basta na lang itinapon sa isang basement. Ngayon, inayos na ito ng kanyang biyenan. Isa-isang binuksan ni Zhang Ruonan ang mga regalong puno na ng alikabok. Noong high school graduation niya, ang anting-anting para sa pag-aaral na hiniling ni Sang Yan para sa kanya. Naalala niya, napaka-epektibo raw ng templong iyon. Pero kailangang pumila mula hating gabi ng ilang oras. Noong nakaraang birthday niya, binili niya para sa kanya ang paborito niyang branded na bag. Sabi raw, kailangang hanapin ang designer mismo para mabili ito. At noong nakaraang buwan, basta niya lang nabanggit na may gusto siyang isang film company. Pero hindi niya makuha. Tinulungan pa pala niya itong makuha. Ang regalo ay ang kontrata ng paglilipat ng shares. Napakarami. Bawat isa ay puno ng pagmamahal. Pero hindi kailanman naisip ni Sang Yan na hindi man lang niya binuksan ang mga ito. Parang pinupunit ang puso ni Zhang Ruonan sa sakit. Ano ba ang ginawa niya? Ang puso ng isang lalaking ganoon katapat. Itinapaktapakan niya. Sa halip, ang isang lalaking puno ng kasinungalingan. Itinuring niyang kayamanan. Nanginginig siya. Ang kanyang tingin ay sa wakas dumapo sa huling regalo. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. Naalala niya. Ang huling regalong ito. Kakabigay lang sa kanya ni Sang Yan ilang araw na ang nakalipas. Kung talagang matagal nang gustong sumuko ni Sang Yan sa kanya, bakit pa siya bibigyan ng regalo? Sa sandaling ito, si Zhang Ruonan ay parang kumapit sa huling dayami. Walang pag-aalinlangang binuksan ang regalong iyon.
Pero nang makita ang laman, natulala siya. Ito pala ang pamana ng pamilya Zhang, isang jade pendant. Kaya ang ibinigay sa kanya ni Sang Yan noon ay hindi pala regalo, kundi isinasauli ang kanilang engagement token. Talagang gusto na niyang tuluyang putulin ang ugnayan sa kanya. Ang huling dayami sa puso ni Zhang Ruonan ay marahas na napunit. Hindi na niya nakayanan. Biglang dumilim ang kanyang paningin. Ruonan. Nagkaroon ng mataas na lagnat si Zhang Ruonan. Sabi ng doktor, marahil dahil sa matinding emosyon. Kaya nagkasakit ng malubha. 3 araw at 3 gabi siyang walang malay. Habang walang malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang mga pangalan. Minsan si Xiao Qingqiu. Minsan si Sang Yan. Lubos na nag-alala sina Papa Zhang at Mama Zhang. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay nagising si Zhang Ruonan. Sumugod si Mama Zhang. Ruonan. Sa wakas, nagising ka na. 3 araw kang walang malay. Alam mo bang halos ikamatay ko na sa takot? Pagkasabi nito, sa kanya napansin. Ang Zhang Ruonan sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay ibang-iba sa dati. Parang naging ibang tao. Natakot siya. Hindi mapigilang manginig ang kanyang boses. Ruonan. Natakot ka ba? Ayos ka lang ba? Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Ang kanyang ekspresyon ay naging pamilyar na kay Mama Zhang. Pero ang kanyang ekspresyon ay maihalong komplikasyon pa rin. Ma! Nanaginip ako, mahina niyang sinabi. Sa panaginip, pinakasalan ako ni Sang Yan. Pero pinabayaan ko siya. Nang marinig ni Mama Zhang ang sinabing ito ni Zhang Ruonan, hindi niya napigilang mamula ulit ang mga mata. Hay nako, anak. Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Humikbi siya. Dati, mahal na mahal ka ni Sang Yan. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon, umalis na siya. Pero araw-araw mo siyang iniisip, gabi-gabi mo siyang napapanaginipan. Pero kahit anong panaginip mo, hindi na siya babalik. Kumunot ang noo ni Zhang Ruonan. Alam na alam niya. Ang panaginip na iyon ay tiyak na hindi dahil sa simpleng pangulilan niya kay Sang Yan. Kaya niya napanaginipan. Napakakaiba ng panaginip na iyon. Totoong-totoo, parang lahat ay talagang nangyari. Ang siya sa panaginip. At si Sang Yan ay matagal nang may kasunduan sa kasal. Pero ang Sang Yan sa panaginip ay hindi sumali sa anumang aerospace-based project. Kundi natural lang na pinakasalan siya. Ang siya sa panaginip ay hindi kailanman nakita ang tunay na kulay ni Xiao Qingqiu. At lalong hindi nakita ang kanyang nararamdaman para kay Sang Yan. Kaya ang siya sa panaginip ay napakasama kay Sang Yan. Sa loob ng mahigit 20 taon ng kasal, hindi siya binilhan ni Sang Yan ng kahit isang regalo. Hindi sila nag-date kahit isang beses. Kahit ang kanilang pagtatalik ay parang isang regular na gawain lang. Noon pang 35 GA birthday ni Sang Yan. Nang humiling ito, saka lang sila nagtatalik minsan sa isang buwan. Hindi lang iyon. Ang siya sa panaginip ay laging iniisip si Xiao Qingqiu. Bagamat wala silang ginawang anumang hindi nararapat ni Xiao Qingqiu. Pero ibinigay niya rito ang lahat ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Ang kanilang walang saysay na kasal sa panaginip ay tumagal ng mahigit 20 taon. Hanggang sa kanyang ika-negatibo 55 na taon. Nagkaroon ng malaking aksidente ang kanyang kumpanya ng gamot. Ang aksidenteng ito, kung susuriing mabuti, ay may kinalaman pa rin kay Xiao Qingqiu. Noon, kasal na rin si Xiao Qingqiu sa iba. Ang kanyang asawa ay isang babaeng may kaunting pera ang pamilya. Ang Zhang Ruonan sa panaginip. Bagamat sukdulan ang selos niya sa babaeng iyon. Pero binigyan pa rin niya ng maraming oportunidad sa negosyo ang pamilya nito. Para lang maging mas maginhawa sa pinansyal si Xiao Qingqiu. Pero hindi niya inaasahan. Napakawalang kwenta pala ng kabilang partido. Isang simpleng paggawa ng gamot. Pero nagkaroon ng malaking kapabayaan na naging sanhi ng impeksyon ng bakterya sa gamot at ikinamatay ng maraming tao. Kinailangang ayusin ni Zhang Ruonan ang mga problemang ito. Abala at pagod na pagod. At sa sandaling iyon, biglang tumawag sa kanya si Xiao Qingqiu sa kalagitnaan ng gabi.
Sinabing masama ang pakiramdam niya. At wala raw ang kanyang asawa dahil nasa biyahe. Walang makakasama sa kanya. Tinanong niya si Zhang Ruonan kung pwede siyang pumunta agad para samahan siya. Ang Zhang Ruonan sa panaginip ay talagang baliw na baliw kay Xiao Qingqiu. Hindi niya pinansin ang malakas na snowstorm sa kalagitnaan ng gabi. At pumunta pa rin kay Xiao Qingqiu. Pero hindi niya inaasahan dahil madulas ang kalsada dahil sa snow. At dahil sa pagod sa pagmamaneho. Sa huli ay naaksidente siya. Ang Zhang Ruonan sa panaginip ay namatay sa edad na 55. Pero ang nakapagtataka, bagamat patay na ang Zhang Ruonan sa panaginip, ang kanyang kamalayan ay hindi pa tuluyang nawala. Patuloy pa rin niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa mundong iyon. Kaya personal niyang nakita pagkatapos niyang mamatay. Sa wakas ay natagpuan ni Sang Yan ang photo album na itinago niya sa loob ng safe. Ang photo album na iyon, lahat ay mga litrato ni Xiao Qingqiu. Mula sa kanyang high school graduation hanggang sa buhay kolehiyo. Bawat birthday. Bawat lugar na pinuntahan nila ng magkasama. Lahat ay maingat niyang itinala. At maingat na inilagay sa photo album para itago. Nang makita ni Sang Yan sa panaginip ang photo album na iyon, sa kanya napagtanto ang nararamdaman ni Zhang Ruonan para kay Xiao Qingqiu. Hindi lang iyon. Ang Zhang Ruonan sa panaginip bago mamatay ay nakagawa na ng huling habilin na ibibigay ang lahat ng kanyang ari-arian kay Xiao Qingqiu. Hindi naman ito ikinagulat ni Zhang Ruonan. Ang kanyang orihinal na plano ay ang gumawa agad ng huling habilin pagkatapos ng kasal. At ilipat ang lahat ng kanyang mana kay Xiao Qingqiu. Ang tingin niya noon, sa buong buhay niya, hindi na niya mabibigyan ng pangako at kaligayahan si Qingqiu. Kaya kahit man lang ang kanyang pera, ibibigay niya lahat kay Xiao Qingqiu. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsinungaling siya kay Sang Yan noon para magpa-vasectomy. At tiyak na hindi sila magkakaanak. At ang siya sa panaginip ay talagang ginawa iyon. 20 taon silang kasal ni Sang Yan pero walang anak. At ang mana ay napunta lahat kay Xiao Qingqiu. Walang nakuha si Sang Yan. Maliban sa mga utang na naiwan ni Zhang Ruonan, na otomatikong nailipat sa kanya bilang asawa. Sa totoo lang, sa yaman ni Sang Yan, kaya niyang akuin ang lahat ng utang na iyon. Pero ang mga kaanak ng biktima ay walang alam. Akala nila dahil hindi binigyan ni Zhang Ruonan ng mana si Sang Yan, wala na siyang kakayahang bayaran ang napakalaking utang. Kaya sa galit, sinaksak nila si Sang Yan hanggang mamatay. Ang matinding sakit at pagkatulala ang nagpagising kay Zhang Ruonan mula sa panaginip. Sa sandaling magising, may sandaling hindi alam ni Zhang Ruonan kung siya ba ang Zhang Ruonan sa mundong ito o ang Zhang Ruonan sa ibang mundo. Sa panaginip, napakakomplikado rin ang kanyang emosyon. Sa sandaling magising, masaya siya dahil buhay pa ang Sang Yan sa mundong ito. Hindi pa siya pinatay ng buhay dahil sa kanya. Pero sa susunod na segundo, nang maisip niyang buhay nga si Sang Yan, pero pumunta na sa isang lugar na hindi na niya kailanman mahahanap. Naramdaman niya ang sakit na hindi niya kayang huminga. Tutal ang siya sa panaginip. Kahit paano, ay tunay na nagmay-ari kay Sang Yan sa loob ng mahigit 20 taon. Pero ang siya ngayon, ay tuluyan nang nawala si Sang Yan. Nang maisip ito, naramdaman niya ang sukdulan ng sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang ulo. Bawat paghinga ay parang napakahirap. Nang makita siyang ganito, lubos na natakot si Mama Zhang. Agad siyang hinawakan. Ruonan, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Saan ka ba masama ang pakiramdam? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor? Noon lang tumingala si Zhang Ruonan sa kanyang ina na may namumulang mga mata. Paos na lumabas sa kanyang lalamunan ang mga salita, Mama. Parang mahal ko na talaga si Sang Yan. Sa sandaling masabi ang mga salitang iyon, naramdaman ni Zhang Ruonan na parang may isang bato sa kanyang dibdib. Na sa wakas ay bumagsak na. Sa wakas, handa na siyang aminin. At handa na siyang harapin ang kanyang nararamdaman para kay Sang Yan. Natigilan si Mama Zhang nang marinig ito. Pero hindi rin napigilang maiyak.
Matagal ko nang alam. Sabi nga nila, walang nakakakilala sa anak kundi ang ina. Bata ka pa lang, napansin ko nang may puwang si Sangyan. Sa puso mo. Pero hindi ko alam kung bakit. Ayaw mong aminin ang nararamdaman mong ito. Pero alam kong gusto mo siya. Kaya lagi kong itinutulak ang kasal na ito. Kung hindi, sa tingin mo ba, ako, bilang ina mo, ay talagang pipilitin ang sarili kong anak? Napakasalan ang isang taong hindi niya mahal. Dahil lang sa namatay kong kaibigan. Pero, anak, kung mahal mo pala siya, bakit hindi mo agad inamin? Bakit hindi mo agad siya trinato ng mabuti? Bakit kailangan mo pa siyang saktan ng husto? At iwanan siyang nanlalamig ang loob? Saka mo lang napagtanto. Tulala si Zhang Ruonan. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang talino. Na ang mga taktika at iniisip ng kanyang mga kalaban sa negosyo ay lagi niyang agad nakikita. Pero bakit ang sarili niyang puso? Hindi niya makita. Marahil dahil lang sa kaunting pagrebelde. Kilala na niya si Sangyan mula pa noong bata sila. Masasabing magkababata sila. Noong bata pa siya, napakabuti niya talaga kay Sangyan. Kapag naglalaro ng bahay-bahayan, laging gusto niyang sila ang gumanap na tatay at nanay. Pero kailan nagbago? Noong high school siya. Namatay ang ina ni Sangyan. Ang nanay niyang malapit sa ina ni Sangyan. Bigla na lang sinabing itatakda na ang kasal ng dalawang pamilya. Para maging tunay na pamilya si Sangyan. At noong panahong iyon, si Zhang Ruonan, dahil sa pagpili ng kurso sa kolehiyo, ay nagkaroon ng matinding pagtatalo sa kanyang mga magulang. Gusto ng mga magulang niya na mag-aral siya ng finance management para pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pero ang tunay niyang pangarap ay ang mag-aral ng fashion design. Sa huli, sumuko siya sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. At kinuha ang kursong hindi niya gusto. Pero ang kaunting pagrerebeldeng iyon sa kanyang puso ay laging nandoon. At nang itakda pa ng kanyang mga magulang ang kanyang kasal, ang pagrerebeldeng iyon ay tuluyang sumabog. Bakit? Bakit hindi lang ang kanyang kurso ang pinakikialaman ng kanyang mga magulang? Pati na rin ang kanyang magiging asawa? Dahil sa pagrerebelde, lalo siyang naging masama kay Sangyan. Parang kapag masama siya rito, isang uri iyon ng paglaban sa kanyang mga magulang. Kalaunan, noong malapit na siyang mag-graduate ng kolehiyo, nakilala niya si Xiao Qingqiu. Si Xiao Qingqiu at si Sangyan ay magkaibang-magkaiba. Matalino si Sangyan. Inosente si Xiao Qingqiu. Mapagbigay si Sangyan. Mahiyain si Xiao Qingqiu. Si Sangyan ay isang mayabang na young master. Si Xiao Qingqiu naman ay isang dalagang walang-wala. Dahil sa matinding pagkakaibang ito, lalong naging interesado si Zhang Ruonan kay Xiao Qingqiu. Parang kapag mas mabuti siya kay Xiao Qingqiu, lalo niyang napapatunayan na hindi si Sangyan ang tipo niya. Na pinakasalan lang niya ito dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya namamalayan. Napiit na pala siya ng ganitong baluktot na pag-iisip. At hindi namamayang gumawa ng maling desisyon. Pero ngayon lang niya natuklasan. Hindi pala ganoon ka-inosente si Xiao Qingqiu gaya ng inaakala niya. Pero kahit pa ganoon, hindi naman talaga niya ito minahal. 3 bahagi lang ng awa. At 7 bahagi ng pagrerebelde. Ang talagang gusto niya sa puso niya ay si Sangyan. Tutal, ngayon, halos lahat na ng negosyo ng pamilya ay napamahalaan na niya. At naging tunay na siyang pinuno. Kung talagang ayaw niyang pakasalan si Sangyan, pwede siyang hindi sumunod sa utos ng kanyang mga magulang. Pero lagi niyang ginagamit ang tinatawag na ipagtupad sa pangako bilang dahilan para ipagpatuloy ang kasal na ito. Mahal niya talaga ito. Pero huli na ang lahat ng maisip niya ito. Umiiyak pa rin ang kanyang biyenan sa tabi. Huli na ang lahat. Ang proyektong iyon ni Sangyan. 10 o 20 taon pa bago siya makabalik. Talagang nagkahiwalay na kayo. Ang mga nakaraan ay nakaraan na. Sino ba naman sa buhay na ito ang hindi nabibigo sa pag-ibig kahit isang beses? Kalimutan mo na lang siya. At humanap ka ng taong talagang gusto mo. Nanginig si Zhang Ruonan. Biglang tumingala. Hindi ko siya kakalimutan. Biglang tumingala si Mama Zhang.
Nakita niyang mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Zhang Ruonan. Desididong nagsalita. Tiyak na susuyuin ko pabalik si Sangyan. Hanggat nandito pa siya sa mundong ito, kahit saan pa siya. Hahabulin ko siya pabalik. Sa maikling sandali. Naunawaan na ni Zhang Ruonan. Kumpara sa panaginip kung saan pareho silang namatay. At sa 20 taon ng pagsasama ng walang pagmamahal. Mas may pag-asa pa rin ang totoong buhay. Kahit umalis pa si Sangyan, ano ngayon? Hanggat buhay pa siya sa mundong ito. Tiyak na mahahabol niya ito pabalik. At naniniwala siyang mahal na mahal siya ni Sangyan. Imposibleng basta na lang siyang makakalimot. Dahil lang sa napakasama niya rito dati. Kaya nanlamig ang loob nito. At pansamantalang gustong umiwas. At ngayon, nakilala na rin niya ang tunay niyang nararamdaman. Hanggat susuyuin niya ng mabuti si Sangyan, pwede pa rin silang magkabalikan. Pero natulala si Mama Zhang. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang proyektong iyon ni Sangyan ay isang national top secret project. Paano mo siya mahahanap? Pero walang ganang sinabi ni Zhang Ruonan, laging may paraan. Kahit hindi ko siya mahanap, hihintayin ko siya. 10 o 20 taon kaya kong maghintay. Ano? Noon lang natulala si Mama Zhang. Pero habang tinitingnan ang desididong ekspresyon ng kanyang anak, alam niyang kahit anong gawin niya, hindi na niya ito mapipigilan. Tutal, ang taong nasa harap niya ay hindi na ang dalagang kaya nilang kontrolin noon. Lubos na siyang lumaki. Kahit siya o si Papa Zhang, wala nang magagawa para impluwensyahan pa ang kanyang mga desisyon. Agad na kumilos si Zhang Ruonan. Pagkalabas ng ospital, kinontak niya ang maraming tao. Gustong gamitin ang kanyang mga koneksyon para malaman kung saang proyekto at saang base si Sangyan. Pero ang proyektong ito ay talagang napaka-confidential. Kahit anong pagsisikap niya, hindi niya malaman. Kaya gumamit siya ng paikot na paraan. Nagsimula siyang mamuhunan ng malaki sa iba't ibang aerospace projects. Ang mga proyektong ito ay kontrolado ng gobyerno. Pero ang ilang pribadong kumpanya, kung sapat ang ibibigay na pera, ay pwedeng sumali sa pamamagitan ng pamumuhunan at donasyon. At ganoon ang ginawa ni Zhang Ruonan. Halos walang pakundangan siyang nagbigay ng malaking halaga. Patuloy siyang naglalatag ng pundasyon. Isang araw, malalaman niya kung nasaan talaga si Sangyan. Noon sa kasal, ang sinabi ni na Papa Zhang at Mama Zhang ay nasugatan si Sangyan at ipinagpaliban ng 1 buwan ang kasal. Pero ngayon, 1 buwan na ang lumipas. Wala pa ring anino ni Sangyan. Marami nang nagtatanong. Noon lang umamin sina Papa Zhang at Mama Zhang na kinansela ni Sangyan ang kasal. Nagkagulo ang lahat. Akala ng lahat, hahanapan ulit ng pamilya Zhang ng ibang mapapangasawa si Zhang Ruonan. Pero hindi nila inaasahan. Diretsong ipinahayag ni Zhang Ruonan na hihintayin niya si Sangyan. Hindi niya direktang sinabi kung saan pumunta si Sangyan. Sinabi lang niyang nag-aral sa ibang bansa si Sangyan. Pero tiyak na hihintayin niya itong bumalik. Ang isang mayamang dalaga na matapang na humahabol sa pag-ibig. Ang ganitong kwento ng pag-ibig ay laging kinagigiliwan ng mga tao. Dagdag pa rito, ang pamilya Sang at Zhang ay parehong kilalang mayayamang pamilya. At sina Sangyan at Zhang Ruonan ay parehong napakagandang tingnan sa kanilang henerasyon. Kaya, sa internet, mayroon na silang mga tapat na tagahanga. Ngayon, nang maglabas ng ganitong pahayag ng pag-ibig si Zhang Ruonan, lalo pa itong naging trending sa internet. At kasabay nito, sa Northwest Aerospace Base. Nakita niyo ba sa internet? Yung mayamang dalagang si Zhang Ruonan. Diretsyong ipinahayag sa internet. Nahihintayin niya ang kanyang fiance na nag-aaral sa ibang bansa. Nakita ko rin. Pero naalala ko, dati, parang wala siyang pakialam sa fiance niya, di ba? Parang minsan. Noong birthday ng fiance niya, pinuno niya ng mga screen sa maraming lugar. Ang pagbati ng maligayang kaarawan. Nang tanungin siya ng isang reporter kung ano ang masasabi niya. Malamig lang siyang sumagot, sayang lang sa pera, walang kwenta. Naalala ko rin.
Ito na talaga ang totoong Chase Husband Crematorium. Na isinulat sa realidad. Napakaganda. Pero teka, ano nga ulit ang pangalan ng fiance niya? Parang Sangyan. Habang nagsasalita ang ilang research scientist na ito, bigla silang napatingin sa harap kay Sangyan na laging nakayuko habang kumakain. At tahimik. Sangyan. Ang pangalan niya ay kapareho mo pa. Pati apelyido, pareho. Napahinto ang kamay ni Sangyan na maihawak na chopsticks. Sila. Sa aerospace base ay sinasabing hiwalay sa mundo. Hindi pwedeng makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Para maiwasan ang paglabas ng sikreto. Pero sa totoo lang, imposible namang talagang putulin ang internet ng lahat ng research scientist. Kung walang ganitong pangunahing aliwan, walang makakatagal. Kaya pwedeng mag-internet at magbasa ng balita ang mga research scientist. Pwede pa ngang mag-online shopping. Pero hindi pwedeng mag-post ng kahit ano. At ang mga biniling gamit sa online ay kailangang ipadala lahat sa isang takdang address. At susuriin muna bago ibigay. Kaya ang mga nangyayari kamakailan tungkol kay isang Ruonan na lantad na nagpapahayag ng pag-ibig sa internet, ay nakita rin ni Sangyan. Ang mga kasamahan niyang ito ay puno ng kuryosidad na nakatingin sa kanya. Sangyan, teka lang. Ang oras ng pag-alis ng fiance ni Zhang Ruonan. Parang katulad mo rin. Pero ang fiance niya ay nag-aral sa ibang bansa. Ikaw naman ay pumunta rito sa base. Nga. Kung hindi mo sasabihin ng detalyado, aakalain kong si Sangyan. Ang fiance ni Zhang Ruonan. Nagtawanan ang lahat. Pilit na ngumiti si Sangyan. Nagsalita, marami namang magkakapareho ng pangalan sa mundo, di ba? Sa base na ito, hindi naman masyadong magkakakilala ang mga kasamahan. Kaya maliban sa senior na unang nag-asikaso sa kanya, na nakakita ng kanyang mga dokumento, at alam ang kanyang background, ang mga kasamahan niya ay hindi talaga alam na si Sangyan ang sikat na tagapagmana ng pamilya Sang. Hindi rin nila kailanman maiisip ang tunay na pagkatao ni Sangyan. Tutal, sa kanilang pagkakaalam, sinong mayaman ang iiwan ang napakaraming yaman? Iiwan ang marangyang buhay. At pupunta sa ganitong mahirap na lugar para maging research scientist. Kaya nang marinig ang sinabi ni Sangyan, wala silang anumang pagdududa. At nagpatuloy sa masayang pagsitsismisan. Sa huli, ang senior na nakakaalam ng background ni Sangyan. Noong gabi na nag-iisa silang nag-aayos ng data. Hindi napigilang magtanong, Sangyan. Yung mga nangyari dati, bagamat hindi mo sinabi sa media. Pero narinig ko. Mukhang nasaktan ka ng fiance mo. Kaya ka pumunta rito. Mukhang alam na niya ngayon na nagkamali siya. Gusto mo bang isaalang-alang ang pagbalik? Nag-alinlangan sandali ang senior. Saka nagsalita. Ang base natin. Bagamat sinasabing hindi pwedeng umalis bago matapos ang proyekto. Pero kung hihingi ng espesyal na pahintulot, hindi naman imposible. Pero hindi inaasahan. Walang pag-aalinlangan si Sangyan na sumagot. Hindi ako aalis. Tumingala siya sa senior. Kalmadong nagsalita. Marahil nagsisisi na talaga siya ngayon. Pero hindi na iyon mahalaga. Pumunta ako rito hindi para inisin siya. O para iwasan siya. Pumunta ako rito para abutin ang sarili kong pangarap. Nakita rin ni Sangyan ang mga pahayag na ito ni Zhang Ruonan. Pero wala siyang pakialam. Kahit pa sa buhay na ito, napagtanto ni Zhang Ruonan. Na mahal niya siya. Ano ngayon? Kahit pa lahat ng sinasabi niya ngayon ay taos puso, ano ngayon? Ang huling pagmamahal ay mas masahol pa sa damo. Kahit gaano pa pagsisihan ni Zhang Ruonan ngayon. Ang sakit na idinulot niya sa kanya sa buhay na ito. At ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay ay hindi na mababago. Kaya, ayaw niyang isuko ang kahit ano. Para sa isang babaeng tulad nito. Pumunta siya rito para abutin ang kanyang pangarap. Hindi para sa kahit sino. Sa buhay na ito, gusto niyang mabuhay para sa sarili niya. Natigilan ang senior nang marinig ang sinabi ni Sangyan. Sa huli, nahihiyang tumango. Masyado kitang minamaliit. Paumanhin.
Kaya, nagpatuloy ang buhay ni Sangyan sa base. Ganito lang katahimik. Seryoso siyang nagre-research. Pinapanood ang unti-unting pag-unlad ng proyekto. Mas masaya pa kaysa kaninuman. Mabilis na lumipas ang mga araw sa research base. Hindi namamalayan 3 taon na ang lumipas. Isang araw. Kalalabas lang ni Sangyan mula sa laboratorio. Hindi inaasahan, nakasalubong niya ang isang mataas na opisyal. Agad siyang hinawakan ng opisyal. Sangyan, ngayong gabi, may isang pasasalamat na hapunan para sa mga natatanging negosyanteng nag-donate. Sumama ka sa amin. Pero kumunot ang noo ni Sangyan. Hindi na po siguro. Isa lang po akong research scientist. Ang ganitong mga external affairs ay hindi ko dapat responsibilidad. Pero iwinasiwas ng lider ang kanyang kamay. Huwag ka nang mahiya sa akin. Alam naming lahat ng mga mataas na opisyal na ikaw ang tagapagmana ng mayamang pamilya Sang. Ang ganitong mga okasyon, siguradong mas alam mo kaysa sa aming mga matatanda. Sumama ka na lang. Napilitan si Sangyan. Kaya sumama na lang siya sa ilang leader. Sa hapunan. Pero hindi inaasahan pagpasok pa lang. Nakita niya si Zhang Ruonan na nakasuot ng formal na damit. Natigilan siya. At si Zhang Ruonan ay mabilis ding tumayo. Puno ng tuwa ang mukha. Sangyan. At sa wakas, naintindihan na ni Sangyan kung ano ang nangyayari. Kumunot ang kanyang noo. Mahinang sinabi, leader. Babalik na lang po ako sa aking research work. Tumalikod siya para umalis. Pero pagdating pa lang sa pasilyo, hinawakan na siya ni Zhang Ruonan. Sangyan, nakita mo ako, bakit ka umiiwas? Inalis ni Sangyan ang kanyang kamay. Walang ganang nagsalita, hindi ako umiiwas. Pero lalong naging emosyonal si Zhang Ruonan. Nagsisinungaling ka. Nakita mo ako, aalis ka na agad. Kung talagang wala na ako sa puso mo. Bakit hindi mo ako kayang harapin? Napabuntong hininga na lang si Sangyan. Tumingala siya at diretso siyang tiningnan ni Zhang Ruonan. Walang anumang pag-iwas. Kalmado. Nakita mo. Hindi kita iniiwasan. Sabi ko nga, ayoko lang sayangin ang oras ko sa iyo. Iyon lang. Totoo ang sinasabi ni Sangyan. Ang buong buhay niya sa nakaraang buhay, ang kanyang kabataan sa buhay na ito. Napakadaming oras na ang nasayang niya kay Zhang Ruonan. Ang bawat minuto at segundo na darating. Ayaw na niyang magkaroon pa ng malalim na kaugnayan sa kanya. May sakit na sumilay sa mga mata ni Zhang Ruonan. Paumanhin. Sangyan, nagkamali ako. Siya, na laging mayabang, ay sa unang pagkakataon yumuko. Mahinang nagsalita, parang awa mo na, patawarin mo ako. Dati talagang masama ako. Pinapangako ko, magiging mabuti na ako sa iyo sa hinaharap. Sumama ka na sa akin, pwede ba? Pero malamig lang siyang tiningnan ni Sangyan. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa akin. Sabi ko nga, nang kanselahin natin ang kasal, mga estranghero na tayo. Wala nang dapat pag-usapan pa. Pero ayokong iwanan ka. Emosyonal na hinawakan ni Zhang Ruonan ang kanyang braso. Alam mo ba? Pagkaalis mo, nanaginip ako. Parang nakaraang buhay ko ang napanaginipan ko. Sa nakaraang buhay, nagpakasal tayo. Pero napakasama ko sa iyo. Sa huli, namatay ako. Pero dahil sa akin, pinatay ka ng iba. Nang magising ako, napakasakit ng puso ko. Saka ko lang napagtanto na mahal pala talaga kita. Parang awa mo na, wag mo na akong iwan, pwede ba? Sinabi ni Zhang Ruonan ang panaginip na ito. Para lang ipahayag ng malinaw ang proseso ng kanyang pagkatanto sa tunay niyang nararamdaman. Pero hindi inaasahan nang marinig ni Sangyan ang kanyang mga salita. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya si Zhang Ruonan. Pagkalipas ng mahabang sandali, saka siya nagsalita, paano kung hindi iyon panaginip? Noon lang natigilan si Zhang Ruonan. Sangyan, anong ibig mong sabihin? Inalis ni Sangyan ang kamay ni Zhang Ruonan. Walang ganang nagsalita sa puntong ito. Wala na akong dapat itago sa iyo. Zhang Ruonan, nabuhay akong muli. Ang panaginip na sinasabi mo ay ang ating subconscious.
Kaya ang mga sakit na dinanas ko sa panaginip mo, ang mga pagkadismaya, lahat iyon ay totoo. Natulala si Zhang Ruonan. At si Sangyan naman ay nakatingin sa kanya. Bawat salita, Zhang Ruonan. Kung ikaw, sa nakaraang buhay, ay pinabayaan ng isang tao sa loob ng mahigit 20 taon. Naghintay sa loob ng mahigit 20 taon. At sa huli, dahil sa kanyang kasakiman, ay pinatay ng iba. Muling mabuhay. Bibigyan mo pa ba ng pagkakataon ang taong iyon? Sasayangin mo pa ba ang kahit isang minuto sa taong iyon? Namutla na parang papel ang mukha ni Zhang Ruonan. Nakatayo siya roon, hindi makapagsalita. At si Sangyan naman ay kalmadong nagsalita. Ang ekspresyon mo ay nagsabi na sa akin ang sagot mo. Kaya sana maintindihan mo rin ako, Zhang Ruonan. Huwag mo na akong hanapin pa. Pagkasabi nito, tumalikod si Sangyan at umalis. Nakatayo si Zhang Ruonan doon, tulala at nawawala ng pag-asa. Dati, pakiramdam niya ay masyadong totoo ang panaginip na iyon. Pero hindi niya inaasahan. Sinabi sa kanya ni Sangyan na ang panaginip na iyon ay totoo pala. Kaya talagang naranasan ni Sangyan ang mga iyon. Biglang, nanghina ang mga tuhod ni Zhang Ruonan at napaupo sa sahig. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Akala niya noon, ang panaginip na iyon ay isang babala sa kanya. Para makita niya ang tunay niyang nararamdaman. Pero hindi niya inaasahan. Ang panaginip na iyon ay ang lahat ng naranasan ni Sangyan. Kung naranasan niya ang lahat ng iyon, talagang, hindi na siya kailanman mapapatawad ni Sangyan. Nang maisip ito, napahagulgol si Zhang Ruonan. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi na mamalayan 7 taon na ulit ang lumipas. Kasabay ng matagumpay na paglapag ng manned spacecraft. Sumigaw sa tuwa si Sangyan kasama ang lahat ng mga scientist. Alam nilang ito ang simbolo ng lubos na tagumpay ng proyekto. Ang 10 taon ng pananaliksik ay sa wakas natapos na. Lahat ay masaya. Sa wakas, makakauwi na sila. Hindi ko alam kung lumaki na ang anak ko. Makikilala pa kaya niya ako? At si Mama, gumaling na kaya ang rayuman niya sa mga taong ito? Nag-uusap-usap ang lahat. Inaabangan ang araw ng pag-uwi. Tanging si Sangyan ang kalmado ang ekspresyon. Dahil matagal na siyang walang pamilya. Namatay na ang kanyang mga magulang. Si Zhang Ruonan ay wala na ring kaugnayan sa kanya. Ang pag-uwi niya ngayon ay para lang ipagpatuloy ang kanyang tahimik na buhay. Mabilis siyang umuwi. Pero hindi inaasahan, naghihintay pala sa kanya si Mama Zhang. Sangyan, sa wakas, nakauwi ka na rin. Hinawakan ni Mama Zhang ang kanyang kamay. Humikbi. Kung hindi ka pa dumating, baka hindi na makita ni Ruonan ang huling sandali mo. Ano? Noon lang natigilan si Sangyan. Sumama siya kay Mama Zhang sa ospital. Sa kanya lang nakita sa kama ng ospital. Ang naghihingalong si Zhang Ruonan. Anong nangyari? Kumunot ang noo niya. Ang Zhang Ruonan sa kanyang alaala ay malinaw na nabuhay hanggang 50. Mahigit na taon at namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Ang siya sa buhay na ito. Bakit mukhang napakasama ng kanyang kalusugan? Humikbi si Mama Zhang. Mula nang umalis ka, pinabayaan na niya ang kanyang katawan. Araw-araw, trabaho lang ang iniisip. Hindi mapigilan. Saan naman kakayanin ng katawan niya ang ganoong pagpapabaya? Kamakailan lang, natuklasan na mayroon siyang cancer, stage 4 na. Ang katawan ng isang tao ay talagang nakasalalay sa genes. Pagkain, pamumuhay at emosyon. At si Zhang Ruonan pagkaalis ni Sangyan. Lubos na nalungkot. At sa pagkain at pamumuhay ay lalo pang pinahirapan ang sarili. Kaya naubos ang kanyang kalusugan. Tiningnan ni Sangyan si Zhang Ruonan sa kama ng ospital. Nakita niyang mapait na nakangiti si Zhang Ruonan sa kanya. Nakauwi ka pala. Alam mo ba? Naisip ko noon. Sa nakaraang buhay, pinabayaan kita ng mahigit 20 taon. Sa buhay na ito, hihintayin ulit kita ng mahigit 20 taon. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ko na mahihintay, mauuna na akong umalis. Sangyan, sa puntong ito. Handa ka na bang patawarin ako?
Handa ka na bang bigyan ako ulit ng pagkakataon? Tiningnan ni Sangyan ang babaeng. Nanghihina na sa kama. Matagal siyang nag-alinlangan bago sa wakas nagsalita, pinapatawad na kita. Naging madilim ang mga mata ni Zhang Ruonan. Pinatawad na siya. Pero hindi niya sinabing bibigyan pa siya ng pagkakataon. Malinaw na iyon. Kahit sa harap ng isang taong mamamatay na. Ayaw niyang magsabi ng kahit anong magandang salita para lokohin ito. Sa wakas, napapikit si Zhang Ruonan sa sakit. Sige na nga, ito na ang parusa niya. Sa susunod na buhay sa tunay na susunod na buhay. Sa susunod na buhay na walang alaala. Tiyak na magiging mabuti ako sa iyo. Bumulong siya. At sa wakas ay napapikit na.